Ito ay isang mundong sinira ng pagkakaroon ng mga halimaw. Nagising ang mga tao na may mga walang kwentang kakayahan, at ako naman ay may pinakaligtas na bahay. Hanggat nagtatago ako sa bahay, makakatakas ako sa sakuna at tuloy-tuloy na makakatanggap ng mga gantimpala. 3 araw matapos dumating ang mga halimaw sa mundo, hindi pa tuluyang nawasak ang mundo, at nabuhay din ako sa kaunting supply na mayroon ako. Sa 30 metro kwadradong bahay na ito, sa totoo lang, ako lang ang mag-isang nakatira. Iyon ay dahil lahat ng kamag-anak ko ay nasa labas. Hindi ako isang rich second generation. Ang bahay ay binili ng aking ama sa pamamagitan ng pautang. Para makakuha ng tax exemptions, iniwan akong mag-isa para tumira dito. Sa kasamaang palad, nakulong ako dito dahil sa biglaang pagsiklab ng sakuna. Habang tinitingnan ang aking teleponong walang signal, lubos akong nawalan ng pag-asa. Tumingala ako at nakita ang isang dambuhalang pakpak na halimaw na sumusugod sa akin. Binubuka ang madugong bibig nito na handang sirain ang bintana. Sa kritikal na sandaling ito, na-activate ang Home King system. Napahiwalay ang halimaw dahil sa napakalakas na enerhiya, hindi man lang makalapit. Tama. Ang dahilan kung bakit ako nakaligtas hanggang ngayon ay dahil lahat sa kakayahang iyon. Ngunit dahil dito, hindi rin ako makalabas ng bahay kahit isang hakbang. Hindi maaaring umalis ng bahay ang Home King. Anong klaseng hari ito? Labis akong nabalisa. Wala akong magawa at wala na ring masyadong natitirang instant noodles. Nawala ng kuryente ang mga muebles. Kung magpapatuloy ito, kahit anong klaseng hari pa ako, mamamatay ako sa gutom. Sa sandaling ito, bigla kong napansin na tumunog ang system, nakapatay ng halimaw, at nakakuha ng experience points. Lumalabas na ang halimaw na bumangga sa bintana kanina ay patay na nang marinig ang tunog ng pag-aayos ng mga samsam. Ang mga goblin sa ibaba ay nagsimulang maging hindi mapakali, at ang aking system wallet ay nakatanggap din ng kita na 2 milyon isa. Umakyat sa level 3 ang system. Biglang lumiwanag ang madilim na ilaw. Ito ang passive ability ng system. Ibalik ang lahat ng function sa bahay. Tuwang-tuwa kong binuksan ang gripo at nalamang bumalik na nga ito sa normal. Napakabuti nito. Bumalik sa dati bago sumiklab ang sakuna. Sayang lang at wala pa ring network ang telepono. Tiningnan ko ang maliwanag na wallpaper sa computer. Ang mga masasayang alaala kasama ang pamilya mula sa nakaraan ay bumuhos sa aking puso. Kailangan kong humanap ng paraan para mailigtas at madala ang pamilya ko dito. Habang iniisip ko ito, biglang nagpakita ang system ng isang store icon. Ipinakita nito na maaari akong bumili ng mga item na nakarehistro sa tindahan sa orihinal na presyo. Agad kong binuksan ang tindahan para kumpirmahin ang unang paglogin. Ang balance ko ay nagpakita ng 2 milyon. Mukhang konektado nga ito sa wallet. Pero kahit tumaas ang level ko, hindi pa rin ako makakaalis ng bahay. Ang tanging makukumpirma ko ay hanggat patuloy akong pumapatay ng mga halimaw, maaari akong mag-level up at magkaroon ng mga bagong kasanayan. Ang problema ngayon ay hindi ako makalabas ng bahay. Paano ko mapapatay ang mga halimaw na yon? Ngunit tila may ilang goblin sa lupa. Ito ang mga pinakamahihinang halimaw. Dapat kayang subukang patayin sila. Subukan natin. Kumuha ako ng bote ng tubig at inihagis sa labas. Nalaman kong tama ako. Maaari akong maghagis ng mga bagay sa labas. Kung ganoon, kinuha ko ang isang dumbbell, itinutok sa mga goblin sa labas, at malakas itong inihagis. Pero halata namang masyadong malayo ang distansya. Hindi man lang matamaan. Nang makitang isang dumbbell na lang ang natitira, tila napansin ako ng mga pangit na nilalang sa ibaba. Naglabas sila ng pangil at kuko habang sumusugod sa akin. Kung titingnan ang kasalukuyang distansya, talagang tamang-tama lang. Walang anumang pag-aalinlangan, binuksan ko ang tindahan. Piniling irehistro ang dumbbell sa tindahan. Isang asul na ilaw ang kumislap. Ang dumbbell ay nagkakahalaga ng 16,001, katulad ng dating presyo sa merkado. Kung gayon, mabuti. Agad akong bumili ng ilan pang dumbbell. Habang bumabagsak ang mga dumbbell mula sa ilang dosenang palapag, ang nangungunang goblin ay direktang nabasag ang ulo at nagdugo. Gaya ng inaasahan, nagbigay ng gantimpalang gintong barya at experience points ang system. Dahil nakatikim ng tagumpay, itinaas ko muli ang dumbbell para ibagsak. Sa kasamaang palad, sumablay ito ng kaunti. Sayang, bumili ako ng 3 pang dumbbell, malakas na inihagis, at isa pang goblin ang bumagsak. Sa oras na ito, tumaas ang level ko at nag-unlock ng bagong kasanayan. Ang nakuha ko sa pagkakataong ito ay isang espasyo para sa pag-imbak ng mga item. Agad ko itong binuksan at inilagay ang dumbbell sa loob. Pagkatapos ay masaya akong nagulat nang malaman na kaya kong magpatawag ng mga bagay mula sa bodega papunta sa mga itinakdang posisyon. Kung ganoon, hindi ko mapigilan ang pagngiti. Isang asul na ilaw ang lumitaw sa tuktok ng mataas na gusali. Hindi mabilang na dumbbell ang lumitaw sa ere habang ipinapatawag ko sila, pagkatapos ay mabangis silang bumagsak sa mga walang kalaban-laban na goblin sa lupa. Pagkatapos ng isang serye ng pag-unggol, nakakuha ako ng malaking halaga ng gintong barya at experience points. Pagkatapos patayin ang mga goblin, inirehistro ko ang mga dumbbell at lahat ng sangkap sa tindahan. Sa oras na ito, napansin kong may nawawalang $1 sa aking wallet.
Maaari bang may gastos din ang pagpapanatili ng bahay? Malamang dahil ito sa refrigerator na ito. Hindi maganda ang sitwasyon. Saan pa may mga halimaw na maaari kong patayin? Walang laman ang lupa. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Maaari bang biglang dumating ang isang hangal na halimaw na ibon? Biglang nanigas ang mukha ko. May napansin ako. Ito ang halimaw na ibong karakin. Napakabuti. Sapat na, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Agad akong naglagay ng salamin sa may bintana gamit ang refleksyon para makuha ang atensyon ng halimaw. Gaya ng inaasahan, mabilis akong napansin ng halimaw. Ibinuka nito ang malaking bibig, sumisigaw habang sumusugod sa akin. Gayunpaman, nang akalain kong madali itong malulutas tulad ng dati, tila mas malakas ang halimaw na ibong ito. Lumipad ito sa ere, nag-ipon ng lakas patras. Tumagos ang mga kuko nito sa mga pader saan man ito dumaan, na nagpakita ng mga lamat. Pero mabilis na bumuo ang sistem ng mas matibay na panangga. Nagdalit ang mga ngipin ko at tinawag ang store. Kailangan kong makahanap ng magandang solusyon, dahil sa mga nakita ko, kailangang malapit ang mga bangkay para makuha ang mga spoils. Sa panahong ito, hindi ako palaging nagtatagumpay sa pangangaso ng mga goblin. Kinukuha ng mga buhay ang mga patay na goblin. Ang pagkuha ng bangkay ay hindi makakapagbigay ng spoils. Ang biktima sa harap ko ay hindi pwedeng makatakas. Kailangan ko ng paraan para mapatay ito sa isang tama lang. Bigla akong nagkaroon ng ideya at agad na bumili ng 1 bote ng Repiseed Oil, tapos mabilis na nagpainit ng mantika sa kaldero. Habang pinapainit ito ng todo, sinimulan kong itali ang isang malaking piraso ng tela ng bulak. Sumunod ay ang pagbubukas ng warehouse, pag-imbak ng kumukulong mantika sa space, kumuha ng lighter para sindihan ang cotton stick sa harap ko. Mabuti. Ngayon handa na ang lahat. Binuksan ko ang espasyo sa itaas ng ulo ng halimaw, ibinuhos ang kumukulong mantika sa katawan nito. Hindi pa ito tapos. Umungol ako at malakas na inihagis ang sulo sa aking kamay. Sa isang iglap lang, ang dating mayabang na halimaw ay nilamon na ng apoy na desperadong nagpupumiglas at direktang nahulog mula sa 100 metrong taas. System notification, natalo ang karakin, nakakuha ng malaking experience, hindi lang nag-unlock ng mga bagong skill, kundi nagdeposito rin ng 10.3 milyon. At ang bagong skill na ito ay nagpapalawak ng dumain sa loob ng bahay. Bago pa ako makakilos, nagkabisa na ito. Matapos ang isang bugso ng sakit sa buong katawan ko, naging mas matalas ang aking 5 pandama. Kahit ang sitwasyon sa kabilang bahay ay kitang-kita ko na. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil na rin ako sa pagpapawis. May mga tao pala sa kabilang bahay. Ang mga kapitbahay, isang pamilya ng 4, ay buhay pa lahat. Anong nangyayari? Pinilit kong pakalmahin ang aking isipan. Ang detalyadong impormasyon ng pamilya ng 4 na kapitbahay ay malinaw na malinaw. System notification, natuklasan ang mga individual na kwalipikado para sa citizenship. Bigyan ng citizenship, nalito ako. Kung hindi ko sila bibigyan ng citizenship, ano ang mangyayari? Sagot ng system, ang mga individual na hindi binigyan ng citizenship ay aalis sa bahay. Naintindihan ko kaagad. Kaya ko nang pagdesisyonan ang buhay o kamatayan ng 4 na taong ito. Walang pag-aalinlangan, agad kong ipinagkaloob sa kanila ang karapatang mabuhay. Dapat marami pang skills na may kaugnayan sa citizenship. Ito ang mata ng hari. Lahat ng nasa bahay ay hindi makakataka sa mga mata ng hari. Tapos may nakita akong citizen management indicator. Nakalista ng malinaw ang trust levels ng 4 na tao. Ang pinakamataas na bilang ng citizens na pwede kong magkaroon ay umaabot sa 600. 600? Kahit ako ay hindi mapigilang mamangha sa sobrang laking bilang na ito. At saka, ang experience at settlement money na nakukuha ng mga citizen ay mapupunta sa akin. Kaya kong i-adjust ang ratio. Mayroon ding opsyon para mag-assign ng mga gawain. Halos wala na akong pinagkaiba sa isang hari. Ang listahan ng gawain ay nahahati sa 4 na bahagi: content, time limit, reward, at parusa sa pagkabigo. Ang parusa sa pagkabigo ay pwedeng kamatayan. Umiling ako na medyo nag-aalangan. Basta gusto ko, kaya kong pumatay ng mga citizen kahit kailan. Kaya ano ang dapat kong planuhin ngayon? Habang iniisip ito, binuksan ko ang mata ng hari para tingnan ang sitwasyon ng pamilya sa kabilang bahay. Balisa ang asawang babae na tinanong ang kanyang asawa kung ano ang gagawin nila. Walang magawang sinabi ng lalaki, lalabas lang ako para maghanap ng tubig. Maghintay kayo ng mga bata sa bahay. Makakahanap ba talaga tayo ng tubig sa labas? Gusto kong tingnan yung convenience store. Malaki ang lugar na yon. Baka may natira pa. Tinitingnan ang walang magawang hitsura ng 2 anak, mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kamay ng kanyang asawa. Magtiwala ka sa akin. Siguradong mag-uwi ako ng tubig. Magtiwala ka sa akin. Nang makita ito, naging seryoso ang mukha ko. Mukhang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Binuksan ko ang store at nalamang pwede na itong i-upgrade. Habang lumalaki ang kapasidad ng store, ang bilang ng mga item na pwedeng ilagay ay umabot na rin sa 20%. Nakaipon din ako ng ilang skill points. I-invest ko na rin sila sa store at sa maintenance ng bahay. Ngayon, hindi lang umabot sa 40% ang kapasidad ng store, kundi nagkaroon din ng item repair function. Napakabuti.
Agad akong bumili ng mineral water at mga dalandan sa store. Kung makakapagbigay ako ng tubig at kuryente sa kabilang bahay, siguradong makakatanggap ako ng magagandang gantimpala. Nag-pop up ang system ng notification para buksan ang retainer registration. Ano na naman tong bagay na to? Nagtataka akong tumingin at nagreklamo na masyadong magara ang system. Sa oras na ito, ang ama sa kabilang bahay ay naghanda na ng kanyang mga gamit para lumabas at maghanap ng tubig para sa kanyang asawa at mga anak na babae. Aalis si Papa. Kailangan mong bantayan ng mabuti ang bahay. Gayunpaman, hindi napigilan ng dalawang batang babae ang kanilang sarili at nagsimulang umiyak. May mga halimaw sa labas. Noong araw na yon, naglalaro rin sila ng sandcastle game gaya ng dati. Ilang nakakatakot at mababangis na halimaw ang biglang lumitaw. Sa kabutihang palad, dumating ang kanilang mga magulang sa tamang oras para makatakas sa paghabol ng halimaw. Sa pag-isip nito, napabuntong hininga na lang ang lalaki. Marahil ito na ang huli niyang pagkikita sa kanyang asawa at mga anak na babae. Biglang tumunog ang doorbell na ikinagulat nila. Pasensya na sa abala. Kung pwede, pakibuksan naman ang pinto. Itinaas ng lalaki ang isang golf club, sobrang alerto. Tao ba ito? Baka halimaw. Pero habang takot na takot sila, bumukas ang pinto. Isang bugso ng liwanag. Ang gwapo kong mukha ay lumitaw na parang isang tagapagligtas. Nang makita ang kanilang takot na hitsura, mabilis akong nagpakilala. Ako ang kapitbahay na nakatira sa kabilang unit. Ang pangalan ko ay Jin Zaichin. Mayroon akong tubig at mga dalandan na ibabahagi sa inyo. Pagkatapos mong kumain, pwede ba tayong mag-usap? Nang marinig ito, bumaba ang depensa ng pamilya ng apat. Tubig at pagkain, walang dahilan para tumanggi. Pumasok po kayo at mag-usap tayo. Pero, nakatitig pa rin ng maigi sa akin ang dalawang batang babae. Hindi ko naman siguro sila tinakot. Di ba? Kung sa bagay, tinakpan nila lahat ng ilaw. Talagang napakatalino. Nabawasan nito ang posibilidad na atakihin ng mga halimaw. Buksan natin ang ilaw. Habang iniisip ito, kumislap ang aking mga mata. Sa kanilang mga matang hindi makapaniwala, biglang bumukas ang ilaw. Naglabas ako ng mineral water na may palakaibigang anyo. Painumin muna ng tubig ang mga bata. Kinuha ng gutom at uhaw na bata ang tubig at uminom ng malaking lagok hanggang sa mabulunan. Naglabas din ako ng mga dalandan para sa kanila. Habang pinapanood ang batang babae na kumain ng masaya, sa tingin ko ito na ang tamang oras. Bagamat sa sandaling iyon, umabot na sa antas para maging retainer ang tiwala at katapatan ng bata sa akin. Bata pa rin kasi siya. Ang mga retainer ay maaari lamang magrehistro ng 1-0 tao. Dapat ay tulad man lang ng ama, si Kui Henjon, para isagawa ang aking mga utos. Ngunit ang tiwala niya sa akin ay 31 lamang. Habang iniisip ko ito, biglang nagsalita ang ama at tinawag ako. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang kabutihang ito. Nang marinig ito, agad ko siyang tinawag sa pasilyo para mag-usap. Dumiretso na ako sa punto. Nakuha mo na ba ang citizenship? Binuksan ng lalaki ang isang asul na screen. Kung ang notification na yon ang tinutukoy mo, nakuha na iyon ng buong pamilya namin 30 minuto na ang nakalipas. Hindi namin nagalaw ang aming mga katawan saglit pagkatapos itong makuha. Napahinto ako dahil dito. Pagkatapos makuha ang citizenship, naninigas ang katawan ng saglit. Agad akong nagsalita. Tiyo, maibabalik kita sa dati mong buhay. Kahit papaano sa bahay, walang halimaw na makakapasok. Nagulat ang tiyo dito. Pero siguradong hindi mo ako tinutulungan ng walang kapalit. Di ba? Anong kailangan mong ipagawa sa akin? Tiningnan ko siya. Kahit buhay mo pa ang kapalit, papayag ka ba? Saglit lang nag-atubili si Kui Henjon bago agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Payag ako. Kung wala ka, kakailanganin kong maghanap ng tubig at pagkain sa labas. Isinugal ko na ang buhay ko noon pa. Nang marinig ito, tiningnan ko si Proving at tinanong kung magkano ang golf club na yon. Mga 4 o 500,000. Medyo wala akong magawa. Masyado pa ring mahal. Kailangan kong mag-ipon ngayon. Pagkatapos nito, nagtanong pa ako kay Kui Henjon tungkol sa sitwasyon ng lumitaw ang mga halimaw. Ang mga taong nanatili sa bahay noong nangyari ang sakuna ay dapat buhay pa lahat. Ang isang maliit na duwende ay walang lakas sa labanan. Ang mga taong gumagalaw ng pangkatan na tulad nila ay hindi agad malilipol. Habang iniisip ito, ginawa ko ang unang hiling kay Ko Henjon. Tiyo, kailangan mo lang maghanap ng mga survivor kasama ko. Pagkatapos magbigay ng utos, bumalik ako sa kwarto. Umabot na sa 4 na po ang antas ng tiwala ni Ko Henjon sa akin. Sa dahan-dahang pagkuha ng karanasan at pera ng iba tulad nito, baka isang araw ay makita ko ang aking pamilya. Bigla, isang matinis na sigaw ang nagpatayo ng balahibo ko sa takot. Napaupo ako. May mga survivor sa ibaba. Noong nag-aalala ako na hindi ko sila matutulungan. Nagpakita ang grupong iyon ng malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Bahagya lang nilang hinampas at natumba na sa lupa ang mga duwende. At ang isa pang babae na may hawak na pana ay nagpakawala pa ng 2 palaso ng sabay. Sa isang iglap, halos naubos na ang mga duwende. Dahil sa lakas ng grupo, ang mga mahihinang duwende ay napilitang tumakas sa kahihiyan. Nang makita ito, naghulog ako ng isang supot ng instant noodles, at saka kumaway sa kanila.
Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, binuksan ko ang pinto para salubungin si Kuei Henjun, pero dahil hindi siya retainer, hinaraan siya ng proteksyon ng sistema, kaya inabot na lang niya ang kahon. Dinala ko lahat ng pwedeng gawing armas. Matapos makita ang ilang maliliit na kutsilyo sa sahig, nasiyahan ako. Binuksan ko ang bodega at kumuha ng 5 bote ng tubig at 5 pakete ng instant noodles. Pagkatapos ay ipinaliwanag ang bagong gawain sa tulalang si Kuei Henjun. Pwede mo bang dalhin itong tubig at instant noodles sa pasukan sa isa floor? Sa isa floor, medyo nag-atubili si Keiwan John. Hindi ba't mapanganib yun? Magiging ayos lang, paliwanag ko. Base sa aking mga obserbasyon, gumagalaw ang mga duwendeng ito sa araw, at dapat kong gawing mga tauhan ko ang mga nasa labas. Umiti ako ng may pagmamalaki. Pinakamahalaga, kapag nalaman ng mga taong iyon na may pagkain ako, sila mismo ang hahanap sa akin. May plano ako. Umaasa ako sa'yo. Ihatid mo lang sa pasukan ng isa floor. Nang marinig ito, walang gaanong sinabi si Kuei Henjun. Yumuko siya at naghandang umalis. At sinamantala ko rin ang pagkakataon para magbukas ng isang gawain, ihatid ang pagkain, at bigyan si Kuei Henjun ng kaunting experience points. Nang makita ito, nalito rin si Kuei Henjun. Parang naglalaro lang ba ito? Ipinaalala ko sa kanya na kung makukumpleto niya ang mga gawain at mag-level up, makakakuha siya ng napakalaking gantimpala. Nag-aalalang pumunta si Kuei Henjun sa isa floor. Nang ilalapag na niya sana ang kahon, bigla siyang nakakita ng ilang kakaibang anino. Nanginginig ang buo niyang katawan, at naramdaman niyang mga halimaw ang mga iyon. Dahil sa sobrang pagmamadali niyang tumakas, natisod siya at bumagsak sa lupa. Noong akala niya ay katapusan na niya, lumapit ang aninong iyon. Lumabas na isang grupo pala iyon ng mga kabataan. Tio, ayos ka lang po ba? Kasabay nito, sa itaas ay nakaramdam din ako ng mga estrangherong pumapasok. Agad kong binuksan ang mata ng hari para mag-imbestiga. Gaya ng inaasahan, dahan-dahang umaakyat ang mga tao mula sa ibaba. Narinig ko silang nag-uusap na malapit nang maubos ang pagkain. Nang makita ang sitwasyong ito, nag-pop up din ng notification ang system. Mag-alok ng pagkamamamayan sa kanila. Matalas kong natuklasan na ang citizenship ay nagbago mula sa grant noon at naging propose ngayon. Ibig sabihin ba, kapag lumawak ang teritoryo, maaari akong mag-grant. Pero sa sitwasyong ito, maaari lang akong mag-propose. Habang iniisip ito, medyo sumakit ang ulo ko. Ang propose ay nangangahulugang maaari silang tumanggi. Bigla, ang matalino kong utak ay nagkaroon ng inspirasyon. Direkta kong inabisuhan si Kuei Henjun na kumpletuhin ang isang bagong gawain. Tama, Henjun. Pakainin ang 6 na bisita. Pagkatapos ng ilang usapan, pumayag ang lahat ng 6 sa kahilingang ito. Kasabay nito, sinamantala ko rin ang pagkakataong mag-alok ng citizenship sa kanila at binigyan silang 6 ng pahintulot na pumasok sa 30 floor. Pagkatapos ng serye ng mga operasyong ito, tuwang-tuwa ako. Nagbigay din ito sa akin ng gantimpalang experience points at settlement money. Ngayon may mga nilalang nahaharap sa mga halimaw at may dagdag pang malakas na buff. Hindi nagtagal, naging mga mamamayan ko na silang 6. Ang leader na si Hidong Jian ay nasa level 23 na. Ang kanyang awakened ability ay ang paghagis ng baseballs na nagpapalakas ng 3 beses sa mga ito. Sa totoo lang, depende sa lakas ng isang tao, maaaring gamitin ang mga baseball bilang sandata. Sa mga skill na nagpapalakas ng 3 beses, ito ay talagang magandang pagpipilian para sa pagpatay ng mga halimaw. Kasunod nito, itinakda ko ang experience distribution ng 6 na tao sa 70%. Kailangan lang unti-unting tumaas ang trust values. Handa na ang lahat. Ngayon kailangan ko na lang patuloy na mag-ayos ng mga gawain. Ngayon, makakakuha na ako ng experience points at pera habang nakaupo lang, parang nag-grind ng mga halimaw sa laro. Siyempre, kailangan ko pa ring makipagkaibigan sa mga taong ito. Kung mahahanap ko ang aking mga kamag-anak ay maaaring nakasalalay sa kanila. Habang iniisip ito, bigla akong nakatanggap ng abiso na tumaas ang trust level ng ilang tao. Lumalabas na inimbitahan sila ni Kuei Henjun sa kanyang bahay. Hiniling niya sa kanyang asawa na magluto para sa mga bisita. Isa rin ito sa mga plano ni Zaixian. Diba? Nang marinig ito, naging mausisa ang leader na si Hidong Jin. Tinanong niya si Henjun kung anong klase ng tao si Zaixian. Napakamot ng ulo si Kuei Henjun at sinabing hindi rin siya sigurado. Alam niya lang na siya ang kapitbahay sa kabilang unit. Pero kahit paano, isa siyang napakamahiwagang tao. Lahat ng mga yamang ito ay dahil kay Zaixian. Napalunok si Hidong Jin. Ibig mong sabihin, isa siyang awakened person. Diba? Level. Isa siyang napakahusay na awakened person. Kahit anong mangyari, kailangan natin siyang pasayahin. Tutal, sa ganitong sitwasyon, ang isang taong kayang magbigay ng kuryente at gumawa ng tubig at pagkain ay masasabing may milagrosong kakayahan, ibang-iba ang antas sa atin. Tinanong ni Kuei Henjun ang ilang tao, medyo matatagalan pa ang pagluluto. Gusto niyo bang maligo muna? Dahil dito, nagliwanag ang mga mata ng 2 babae. Talaga bang pwede kaming maligo? Doon lang napagtanto ni Hidong Jin na dahil may kuryente, normal na gumagana ang mga pasilidad dito. Ibig sabihin, hindi lang tayo pwedeng maligo, may mainit pang tubig.
Habang tinitingnan ang hindi makapaniwalang ekspresyon ng dalawang babae, ipinaliwanag ni Kui Hengjun, iyon din ay kakayahan ni Zaiqian. Ang sala at kwarto ay may dalawang banyo. Pwede kayong maligo ng sabay. Namangha ang lahat sa aking lakas. Inutusan ni Hidongzhan ang lahat na huwag magkamali. Ang paunahing gawain ay maghanap ng pagkain. Si Binghao lang sa tabi nila ang mukhang napakalungkot. Humingi ng paumanhin si Hidongzhan sa kanya. Patawad, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi sana ako nag-housewarming party at tinawag kayong dalawa. Maghanap tayo ng pagkain dito at sabay tayong bumalik sa lugar ng lola mo. Sinabi ni Binghao na ayos lang, pero mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Huli na ang lahat. Sa labas, hindi mabilang ang mga halimaw. Ang posibilidad na buhay pa si lola. Habang sila'y nag-uusap, biglang bumukas ang pinto sa likuran nila. Lumitaw muli ang aking gwapong mukha. Tutulungan ko kayong lahat. Nang makita ito, naramdaman ng lahat ang hindi maipaliwanag na pag-asa na umusbong sa kanilang mga puso. Baka ang taong ito ay talagang may kakayahang iligtas kami mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo ang ilang tao sa paligid ng hapagkainan. Lumapit si Kui Henjoon na may dalang mga putahe para ihain. Medyo nahihiya ang may bahay. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap ang mga putaheng ito. Impossible. Hindi ko inaasahan na sa ganitong mundo ay makakakain pa tayo ng ganitong klaseng pagkain. Sobra-sobra pa sa katanggap-tanggap ito. Ate, hindi ko inaasahan na nakapaghanda ka ng ganitong mga pagkain, paliwanag ng may bahay. Ito ay dahil din sa mga sangkap mula kay Zaiqian. Kung hindi, ang maihahain ko lang sa inyo ay kanin at dalandan. Sa oras na ito, napansin kong umabot na rin sa 50 ang trust level ng may bahay. Kakain na ako. Lahat ay abala sa masarap na pagkain. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito kasarap na egg rolls. Nakakaantig. Marami pang pagkain. Inanyayahan ko ang mag-asawa na umupo at kumain kasama namin. Sa gitna ng tawanan ng lahat, napabuntong hininga ako. Ang tagal nang walang ganito kasayang eksena. Sana ligtas din ang pamilya ko. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng may bahay ang dalawang batang babae para matulog. Seryoso kong pinaalalahanan ang lahat na ipagpatuloy ang naunang paksa. Ang dahilan kung bakit hindi kayo makapunta sa bahay ng lola mo kahit na napakalapit lang. Ano yon? Ipinaliwanag ni Hidongjin na dahil yon sa mga goblin. Ang underground parking garage ng apartment ay isang napakaangkop na lugar para magtago ang mga goblin. Mukhang sakop na nilang lahat. Mayroong hindi bababa sa 1,000 dyan. Nang marinig ko ito, bahagya akong natigilan. Ang kakayahan ng Home King ay hanggang 30 floor lang, kaya maaaring sakupin ng mga goblin ang basement, at kahit si Hidongzong ay medyo nanlumo. Ang mga pasukan at labasan ng apartment ay konektado lahat sa underground parking garage. Huwag nang isipin pa ang pag-alis sa apartment. Kalmado kong itinuro ang isang bagong ruta, pero pinaalala sa akin ng ilan na mayroong nilalang doon na mas nakakatakot pa kaysa sa mga goblin. Isa itong nilalang na medyo parang lobo at medyo parang oso. Noong panahong iyon, nakikipaglaban ang mabangis na hayop na iyon sa mga kawan ng goblin. Dahil dito kaya kami nakatakas sa lugar na iyon sa tamang oras. Nang marinig ko ito, sa tingin ko mas madaling harapin ang mga goblin, kailangan lang silang sugodin. Napayuko si Hidongjian. Sa kasamaang palad, naabot na namin ang aming hangganan dahil ang aming mga sandata ay mga pana at baseball, ngunit nauubos din ang mga ito. Hindi ito problema para sa akin. Kalmado kong sinabi, patingin ng mga baseball at pana nyo. Pagkuha ko sa mga ito, direkta ko silang inirehistro sa tindahan. Ang presyo ng pana ay $1.533000, 0 oras 1 minuto. Hindi gaanong kamahalan. Tinanong ko sila kung marunong silang lahat gumamit ng pana. Kahit hindi, gamitin nyo ang pagkakataong ito para magsanay. Gagamitin nyo rin ang mga iyan sa malaot madali. Tinitingnan ang biglang lumitaw na mga pana, labis na natuwang nagulat si Wen Binghao. Kung ganito ang mangyayari, baka pati ang lola ko ay. Pumalakpak din ang lahat. Sa ganitong paraan, mas bibilis ang paglipol sa mga halimaw. At pinaalalahanan ko ang lahat na ang pangunahing layunin ay bawasan ng husto ang bilang ng mga goblin. Pinakamainam na simulan ang operasyon bukas. Kung mas mabilis, mas maganda. Bukas, kailangan nating iligtas ang lola ni Wen Binghao sa kabila ng pagdududa ng lahat sa plano. Kumpiyansa akong ngumiti. Gagamit ako ng taktikang pain. Makalipas ang ilang sandali, natapos pakinggan ng lahat ang aking plano at naramdaman nilang lahat na may posibilidad na magtagumpay. Ang kailangan lang ay maging maayos ang takbo ng operasyon. Hindi pwedeng maging pabaya kahit kaunti. Napansin kong nagpadala ng abiso ang system na natapos na ni Kui Hengjun ang gawain. Ang bayad sa gawain ay 30,000 at isa. Wow! Kaya ang pag-assign ng gawain ay may bayad din pala. Kung gayon, talagang pera ang nagpapaikot sa mundo. Gamit ang pera, mapapataas ko ang level ng mga mamamayan. Ngayon, natugunan na ni Ko Hyunjun ang mga kondisyon para magparehistro bilang isang retainer. Nang makita ito, hindi ako nag-atubili at pinindot ang confirm button. Agad na nakaramdam si Ko Hyunjun ng kakaiba. Kanina lang, parang kumislap ang katawan ko. Sa unang beses na paghirang ng retainer, binigyan ako nito ng summoning ability, kayang ipatawag ang mga retainer sa bahay.
At nagising din ang kakayahan ni Ko Hyun-jun, ang lakas ng isang malaking gorilya. Isa pa, bilang unang lingkod, sa loob ng 5 metrong radius mula sa bahay, makakagawa ako ng summoning domain para ipatawag siya pauwi. Mayroon ding plus sign dito sa system. Gumastos ng 1 milyon para itaas ang level ng retainer na si Ko Hyun-jun. Magkano? 1 milyon. Pakiramdam ko ay guguho ang mundo. Hay, kalimutan na. Saka na natin isipin ang pag-level up. Sabi ni Ko Hyun-jun, puno ng lakas ang kanyang katawan, para siyang bumata ng 10 taon. Nang marinig ito, bahagya akong ngumiti at kumuha ng pana. Sa pagkakataong ito, pakiusap, sumali rin po kayo, Tito, sa aming operasyon. Ang pakikipaglaban ng retainer ay magbibigay sa akin ng mas maraming experience points. Kaya inutusan ko siyang tiyaking mas marami siyang mapapatay. Kahit na takot si Ko Hyun-jun, pumayag pa rin siya. Hindi nagtagal, dumating ang kumpleto sa gamit na action squad sa Isaru floor. Ang una nilang layunin ay maghanap ng mga nakaligtas at dalhin sila sa 30 VA floor. Tense ang lahat habang nagsimula silang kumilos dahil hindi nila alam kung kailan biglang susulpot ang mga goblin. Maingat nilang sinuri ang sitwasyon sa Isaru floor. Ang nakakasuklam na tanawin sa harap nila ay halos magpasuka sa kanila. Ang mga walang habas na sinirang kwarto ay puno ng mga nagkalat na bangkay. Dugo at dumi ang nagkalat, bumabalot ang amoy ng nabubulok. Naggalit ang mga ngipin ni Hee-dong-jin. Walang pag-asa sa Isaru floor. Tignan natin ang 2 ni floor. Ngunit pareho lang ang trahedya sa 2 ni floor. Natulala ang ilan sa tanawin. Pumunta tayo sa 3 ri floor. Sa 3 ri floor, sa wakas ay nakakita sila ng isang kwartong mahigpit na nakasara. Kinatok ni Hee-dong-jin ang pinto. May tao ba sa loob? Pero walang sumasagot. Muling naghalinhinan sa pagkatok ang ilan. Iisa lang ang posibilidad. Ang mga tao sa loob ay sinapit na ang masamang kapalaran. Dumating sila sa 4 ri floor. May tao ba sa loob? Nandito kami para iligtas kayo. Isang mukha ang lumitaw mula sa siwang ng pinto, mukhang pagod na pagod. Rescue team ba talaga kayo? Si Hee-dong-jun, nang sa wakas ay makakita ng mga buhay na tao, ay nakahinga ng maluwag. Tama. Kung gayon, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Sobrang uhaw na talaga ako. Nang marinig ito, kumuha si Hee-dong-jun ng isang bote ng mineral water at ibinigay ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, sa totoo lang, kami ay mga refugee mula sa gusaling ito, pero nandito talaga kami para iligtas kayo. Mayroong mas ligtas na lugar. Agad na nagpakita ng takot ang lalaki, pero makalipas ang ilang sandali, binuksan pa rin niya ang pinto. Lumalabas na mayroon pa siyang anak na lalaki at babae, 2 bata. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Mukhang masyado akong mapaghinala. Ang pangalan ko ay Hong Zengsu. Kayo na po ang bahala sa akin. Ipinakilala ng lahat na sa itaas, hindi lang pagkain ang mayroon kundi pati paliguan. Agad na nagningning ang mga mata ng batang babae. Habang natagpuan ng rescue team ang lahat ng refugee at dinala sa 30 ri floor, umabot na rin sa 40 ang bilang ng aking mga mamamayan. Tumaas din ang 70% ang mga experience point at settlement money na nakukuha ng mga mamamayan. Una kong pinatira ang lahat ng matatanda at bata sa bahay ni Ko Hyun-jun. Para naman sa mga kabataan, pinatira ko muna sila pansamantala sa hallway. Binuksan ko ang mata ng hari para tingnan ang sitwasyon. Kumikilos na ang rescue squad ayon sa plano. Kung gayon, pumasok na tayo sa ikalawang yugto, ang paghuli ng mga goblin. Sa ilalim ng aking mga utos, inilatag ni Hee-dong-jun ang plano ng laban para sa squad. Ang pangunahing layunin ay akitin ang lahat ng goblin mula sa basement palabas. Maghihiwalay tayo sa 2 team para galitin ang mga goblin sa basement level 1, tapos papatayin silang lahat, saka haharapin ang mga nasa basement level 2. Medyo nag-aalala ang lalaking nakasalamin. Paano kung makaharap tayo ng mga hukbo ng goblin na higit sa inaasahan o maging problema rin ang mga bangkay ng goblin na magpapahirap sa ating paggalaw? Pero inalo siya ng ibang mga miyembro. Sa pagkakataong ito, siguradong walang problema dahil may sapat tayong mga pana. Bago pa sila matapos mag-usap, isang grupo ng mga goblin na ang nakapansin sa kanila. Nagsimulang sumalakay ang lahat, hinugot ang mga panatbusog. Namatay agad ang mga goblin. Ang ikinagulat nila ay nawala rin ang mga katawan ng mga napatay na goblin. Kakayahan din kaya ito ni Zaikian? Sobrang hindi kapanipaniwala. Hindi nila alam na bilang Home King, walang makakataka sa aking mga mata. Batay sa espesyal na kakayahang ito, kung magkaproblema sila, maaari rin akong gumawa ng mga pagsasaayos anumang oras. Ang medyo ikinagulat ko ay nang mabilis ding tumaas ang trust level ni Bing Hao, na umabot sa mga kondisyon para sa pagpaparehistro ng retainer. Umabot pa sa 88 ang loyalty, pero hindi naman ito masamang bagay. Kung gayon, oras na para magpasya kung kailan magpaparehistro ng isang retainer. Samantala, sa ilalim ng lupa, napasabak sa matinding labanan ang rescue team at mga goblin nang maglabas ng kakaibang kuryente ang katawan ni Bing Hao. Ano yon? Lumingon ang lahat sa takot, pero hindi sila binigyan ng mga goblin ng oras para mag-isip. Patuloy na dumarami ang kanilang bilang. Hindi mabilang na mapupulang mata ang lumitaw mula sa kadiliman. Sumigaw si Hee-dong-jang, walang pagpipilian. Kailangan na lang tumakbo ng mabilis.
Kaya nagmadali ang lahat na tumakas pabalik. Nagpakawala ng maraming pana ang babaeng may pulang buhok para magbigay ng takip. Sunod-sunod na bumagsak ang mga goblin, ngunit tila walang katapusan ang kanilang bilang. Sabay-sabay silang sumugod. Mukhang tumakbo na rin ang mga galing sa basement level 2. Kailangan na lang makarating agad sa emergency exit. Tumakbo ang lahat ng buong bilis at sa wakas ay narating ang emergency exit. Nang isasara na sana nila ang pinto, isang pangit at malaking kamay ng goblin ang umabot. Nagtulungan ang lahat na isara ang pinto, pero patuloy na dumarami ang mga halimaw. Tumabi kayo. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Kwee Hengjun na may napakalaking lakas. Malakas niyang itinulak at agad na nagsara ang emergency door, pero hindi pa ito tapos. Ang mga goblin sa likod ng pinto ay patuloy pa ring nanunulak ng malakas. Hindi nagtagal, napagod ang tiyo, iniisip na ligtas na ngayon. Sinong mag-akala na agad na maitutulak ang pinto ng isang matabang goblin? Mauna na kayo. Kwee Hengjun, dumapa ka, sigaw niya. Nang haharapin na sana ng kaisa-isa kong retainer ang isang madilim na kamay, agad kong binuksan ang teleportation. Sa harap ng mga mata ng lahat, naging usok si Kwee Hengjun at nakatakas. Ang mga goblin, na wala ng target, ay tiningnan si Jong Daexu sa harap bilang kanilang bagong puntirya. Tumalon sila na parang hindi mabilang na mga pagong na may paa. Pinatalsik sila ni Jong Daexu habang desperadong tumatakas. Bilisan mo ang takbo, sigaw ng kasama. Ang kawan ng goblin ay wala pang isang talampakan ang layo sa kanya. Sa labas ng apartment sa gabi ng kabilugan ng buwan, lubusang pinaslang ng halimaw na parang lobot-oso ang mga goblin. Magpatuloy. Dapat ipagpatuloy ang pagpatay. Lumingon ito ng may kasamaan, nagpapakita ng nakakatakot na itsura. Napansin nito ang mahinang ilaw mula sa ika-30 palapag ng apartment. Nag-teleport si Kwee Hengjun sa ika-30 palapag at lumapag sa sahig. Kahit hindi ito lampas sa aking inaasahan, napabuntong hininga pa rin ako na muntik na tayong maaksidente. Pero nang makita ang gwapo kong mukha, medyo nagulat si Kwee Hengjun. Pero agad na napunta ang atensyon ng tiyo sa matinding sakit mula sa kanyang binti. Sa harap ng aking pag-aalala, pinilit niyang manatiling gising, sinasabing gagaling din siya agad. Nang makita ito, medyo natulala ako. Tama. Dapat akong magrehistro ng ilang gamot. Pumunta ako sa kwarto at binuksan ang drawer. Ito lahat ang aking mga gamot para sa emergency. Medyo nalito ako. Masyadong maraming bagay ang kailangang irehistro. May 4 slots lang ang warehouse. Tama. Agad nakaisip ng paraan ang matalino kong sarili. Inayos ko ang dekalidad na segunda manong kahon ng gamot sa aking kamay at sabay na inirehistro ito. Pagkatapos ay sinimulan kong gamutin ang sugat ni Kwee Hengjun, mainat at masusing dinisinfect, bago nilagyan ng gamot. Habang ginagawa ito, patuloy na tumataas ang trust level ni Kwee Hengjun. Pagkatapos gamutin ang kanyang sugat, binuksan ko ang mata ng hari para tingnan ang sitwasyon ng squad. Nang malapit ng lamunin ng kawan ng goblin si Jang Daexu, agad na nagbigay ng suporta ang mga kasamahan. Sa ilalim ng ulan ng mga pana, malapit na sana silang makalayo sa mga goblin, ngunit minaliit nila ang malakas na kakayahan sa pagtalon ng mga goblin. Hindi inaasahan ng mga goblin na mayroon pa silang reinforcements. Nang marehistro bilang retainer si Bing Hao, naging hindi siya matatalo. Agad siyang lumitaw at tinadtad ang mga halimaw sa harap niya. Kahit si Hidong Jen ay nagulat. Ganito ba talaga kalakas si Bing Hao noon pa? Siyempre, hindi nila alam na ito ang kakayahang ibinigay matapos marehistro bilang retainer, ang instant teleportation. Bagamat medyo gusgusin ng squad, sa ilalim ng aking plano, nakahanda na sila ng mga extension cord at tubig sa tamang tiempo. Hinihintay na lang si Wen Binghao na makawala. Isang malaking tangke ng tubig ang lumitaw sa harap ng mga goblin. Ang rumaragasang tubig ay nagdulot ng matinding gulo sa mga halimaw na ito. Nakita ito ni Hidong Jian at iniutos na buksan ang kuryente. Agad na kumislap ang mga inihandang kawad sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang maraming goblin ang namatay sa kuryente, nakakuha rin ako ng napakaraming experience points at gold coins habang nagbubukas ng mga bagong skill. Na-activate ang kapangyarihan ng system. Muling lumawak ang sakop ng Home King na sumaklaw sa kawan ng goblin sa basement. Mga kalaban na detect sinisimulan ang paglipol. Sa isang iglap, sumabog ang mga goblin at naging madugong hamog dahil sa elimination mode ng system, at patuloy pa rin akong nakakatanggap ng tuloy-tuloy na barya at experience. Samantala, ang natitirang grupo ng mga goblin ay hindi pa rin mapakali. Biglang, isang nakakatakot na anino ang lumitaw sa kanilang likuran. Iyon ay ang higanteng oso na umuungol habang sumusugod sa kanila. Sa isang iglap, ang nangungunang goblin ay pinagpira-piraso. Ang mga pangit na goblin ay agad na napuno ng takot, ngunit hindi sila binigyan ng oso ng pagkakataong huminga. Sa isang malakas na kalmot ng mga kuko nito, pinagpira-piraso niya sila na parang giniling na karne. Ang lakas ng mga goblin ay nasa kanilang bilang, sunod-sunod na umaakyat sa mga balikat ng oso. Kahit na natilapon, hindi sumuko ang mga goblin. Dahil sa kanilang dami, sa wakas ay nakahanap sila ng butas sa depensa ng oso. Nang nasa panganib na ang oso, napapalibutan ng mga goblin sa lahat ng panig, nag-activate ang abilidad ng Home King, at ang mga goblin ay agad na sumabog.
Maging ang oso ay mukhang lubos na nalilito. Iyon ay dahil noong pinalawak ko ang system, napansin ko ito at binigyan ng citizenship. Hindi na kayang suportahan ng pagod na oso ang kanyang katawan. Nawala ang balahibo nito at lumitaw ang mukha ng isang dalaga. Lahat ng nangyayari sa loob ng bahay ay kitang-kita ko. Pinag-aralan ko sa system ang kondisyon ng babae, nalaman kong Wu Yanzhu ang pangalan niya. Hindi lang level 33, kundi nagising din sa kanya ang isang rank ability na bear person. Nagulat ako dito at hindi lang iyon, umabot na rin sa 50 ang trust level ni Lu Huilin at Hidong Jian. Umabot na sa 30 ang loyalty ni Jiang Dixu, natugunan ang mga kondisyon para may rehistro bilang retainer. Walang anumang pag-aalinlangan, agad kong inirehistro si Jiang Dixu bilang isang retainer. Na-unlock ni Jiang Dixu ang kanyang rank ability, Steel Knight, na kayang magpatawag ng full body armor at palakol. Nang makita ito, napaisip ako. Sa kasalukuyan, ang rank ng retainer ay natutukoy sa kanilang awakened ability. Si Qui Henjon, na may rank ability, Great Gorilla's Monstrous Strength, ay level 20. Si Jiang Dixu, na may rank ability, Steel Knight, ay level 25, habang si Wen Binghao, na may rank ability, Instant Teleportation, ay level 30. Sa sandaling mairehistro sila bilang mga retainer, ang kanilang level ay natutukoy sa kanilang awakened ability. Kaya random ba ang level na ito? Kung nakuha ni Wen Binghao ang rank dahil sa kanyang loyalty, bakit napakababa ng rank ni Qui Henjon na si rank lang? Si Jiang Dixu, na may 31% loyalty lang, ay nakakuha ng rank ability. Maganda sana kung alam ko kung anong mga kondisyon ang kailangang matugunan para lumitaw ang mas mataas na rank ng mga abilidad. Sa huli, 10 tao lang ang maaaring irehistro bilang mga retainer. Saka, ano ang mangyayari kung gagawin kong retainer ang isang awakened person? Hayaan mo na. Hindi ko muna iisipin ito ngayon. Habang lumalawak ang saklaw, malaya na akong makakagalaw sa hallway ng elevator. Pagkatapos gamitin ang King's Eye para tingnan ang kondisyon ng babae, bumalik ako at inutusan si Qui Henjon, umaasang madala niya ang babae mula sa 2D basement patungo sa 30E floor. Samantala sa rescue team, nililinis ng lahat ang larangan ng digmaan. Iniisip ang eksena kanina, tulala si Hidong Jian. Hindi lang nagmamay-ari ang taong iyon ng iba't ibang bihirang kagamitan, ang malawakang paglipol sa mga goblin kanina ay tiyak na abilidad din niya. At si Binghao, yung introvert na bata, naging parang ibang tao na pagkatapos siyang makilala. Ang antas na ito ay talagang nakakatakot kahit isipin lang. Pero kahit anong abilidad pa ang taglay ng taong iyon, iisa lang ang hindi nagbabagong konklusyon. Kung gusto mo ng kaligtasan sa pesteng mundong ito, kailangan mong makuha ang kanyang pabor. Lumipat ang eksena sa alaala ni Wu Yanzhu. Ang sarili niyang anak ay masaya pa ring naglalaro sa palaruan. Nang itaas ng kanyang anak ang kamay para kumaway sa kanya, ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay naging isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Isang galit na goblin ang sumugod sa kanyang kaawa-awang anak. Hindi. Nagising siya mula sa bangungot at natagpuan ang sarili na nakahiga sa kama. Nagbabantay ako sa tabi niya. Ikaw ba si Miss Wu Yanzhu? Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Jin Zaiqian. Natigilan siya at nagtanong kung ako ba ang pumatay sa mga goblin na yon. Pagkatapos kong kumpirmahin, nagulat siya. Ang taong ito ay may napakalakas na abilidad para agad napuksain ang ganoong karaming goblin. Siguro sa kanyang mga abilidad, mayroon talagang pagkakataon na mangyari ito. Sa pag-isip nito, bumigay na ang kanyang emosyon. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit isang araw lang, pakiusap. Ipinakita ng system na mabilis na tumataas ang trust level ni Wu Yanzhu. Agad kong napagtanto na ang mga goblin na iyon ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang anak. Ito, may paraan ba para matulungan siya? Sinubukan kong bigyan siya ng task na ang reward ay ang muling pagkabuhay ng kanyang anak. Gayunpaman, ipinakita ng system na hindi ito maaaring ipagkaloob. Nang nalulumo ako na hindi na mabubuhay ang mga patay, ipinakita ng system na hindi sapat ang pera para bayaran ito. Pakiusap, dagdagan ng holdings at subukang muli. Ikinagulat ko ito. Kaya hindi lang sapat ang pera. Napakalakas talaga ng system. Kapag may sapat na pera, kaya mong buhayin ang patay. Nasaan ang hustisya doon? Kalimutan na ang hustisya o kung ano paman. Sinimulan kong aliwin si Wu Yanzhu. Sa tingin ko, baka matulungan kita. Baka may paraan para mailigtas ang anak mo. Tiyak na may pag-asa. Nang marinig ito, natigilan ang ina. Seryoso ka ba? May paraan ba talaga? Tumango ako. Tama. Hindi pa lang posible sa ngayon. Pero sigurado akong may posibleng paraan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Wu Yanzhu. Kahit ano pa yan, ano ang kailangan kong gawin? Nag-isip ako sandali. Sa kasalukuyan sa squad, ang mga may awakened abilities ay sina Jiang Dixu at Wen Binghao. Kung idadagdag ko si level 33 Wu Yanzhu, magiging napakadali na lang harapin ang mga ordinaryong halimaw. Ang pinakamagandang paraan ay gawing retainer ang lahat ng 7 tao. Iniisip ito, umiti ako ng malapad. Tumayo ka muna. Gusto kitang ipakilala sa ilang tao. Kaya ipinakilala ko si Wu Yanzhu sa ilang miyembro ng squad.
Hindi inaasahan, naaalala niya sila. Ikaw yung naghagis ng mga baseball para puksain ang mga goblin. Tama. At yung dalaga ay gumamit ng pana. Mukhang walang nakakaalala sa akin sa inyo. Nagkita na tayo dati. Habang nakatayong tuliro ang lahat, bigla siyang nag-transform. Doon napagtanto ng lahat na iyon ang mabangis na hayop na nakita nila sa daan. Napatawa si Wuyansu. Sa madaling salita, isa itong oso. Ilang beses ko na kayong tinulungan. Hindi nyo ba alam? Hindi nagkataon lang ang pagkikita natin. Ang mga kalaban ng goblin ay mga kaibigan ko. Nang makitang magkakakilala silang lahat, nagsimula na akong mag-utos. Lahat kayo, bukas ng umaga, isasagawa natin ang operasyon para sagipin ang lola ni Wen Binghao. Lubhang bumaba na ang bilang ng mga goblin. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon natin. At saka, dahil sugatan si Kui Hengjun, hindi siya sasali sa operasyong ito. Kaya naman, sasali rin si Wuyansu sa gawaing ito. Nang marinig ang tungkol sa pagpatay ng mga goblin, nagliwanag ang mga mata ng oso. Matapos may paliwanag ang lahat, tinawag ko sina Zhang Dakyu at Wen Binghao. Pinapunta ko sila sa pasilyo. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag ng kayong dalawa lang? Nang marinig ito, pareho silang nagtaka. Si Wen Binghao ang unang nakasagot. May kinalaman ba ito sa kapangyarihan sa aming mga katawan? Ngumiti ako ng may kumpiyansa at kinumpirma ang tanong niya. Tama. Nagising na ang kapangyarihan niyong dalawa sa pagkakataong ito. Nakuha ni Wen Binghao ang kakayahang instant teleportation. Nakuha ni Zhang Dixu ang kakayahang Steel Knight. Bago umalis, kailangan kong ipamaster sa kanila ang kanilang mga kakayahan. Habang iniisip ito, sinimulan ko ang isang group quest. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Zhang Dixu. Ibig mong sabihin, nagising na rin ang kapangyarihan ko tulad ni Dong Jian. Di ba? Ayos. Anong klase ng kakayahan ba itong Steel Knight? Habang nalilito pa siya, bigla namang nawala si Binghao gamit ang instant teleportation. Siya'y nagulat at natuwa. Ayos. Nagtagumpay ako. Dahil sa kakayahang ito, matapos tumaas ang kanyang trust at loyalty levels, yumuko siya ng malalim sa akin. Gayunpaman, diretsahan ko siyang pinigilan. Kahit nagising na ang kapangyarihan mo, masyado pa ring mahirap ang direktang pagpunta sa bahay ng lola mo dahil hindi mo masisigurong makakapunta at makakaalis ka ng malaya. Yung ginawa mo kanina bakat sambalang. Sa ngayon, kailangan mong alamin ang pinakamalayong distansya na kaya mong marating at kung ano ang mga side effects nito. Sa ilang minutong pag-uusap natin, matagumpay na ring naipatawag ni Zhang Dixu ang kanyang baluti. Kasunod nito, nagsimulang tumaas ng husto ang kanyang loyalty at trust levels. Itinuro ko ang isang silid sa apartment sa tapat, tinatanong si Binghao kung kaya niyang mag-teleport doon. Kaya binigyan ko siya ng gawaing ito na may gantimpalang pinabilis na teleportation. Nang ituon ni Binghao ang kanyang lakas at ginamit ang kakayahan, pagkatapos ng isang nakakasilaw na liwanag, matagumpay siyang nag-teleport sa isang kwarto sa apartment sa tapat. Sumigaw si Binghao nang nagtagumpay ako, at nagbigay din ang system ng abiso na tapos na ang gawain. Pero hinimatay rin si Binghao dahil sa sobrang pagod. Nang makita ito, mabilis kong binuksan ang summon retainer at nasagip si Binghao sa tamang oras. Sa kabutihang palad, nawalan lang siya ng malay. Walang problema sa kanyang kalusugan. Basta't magpapahinga siya ng sapat, magiging maayos din siya. Siguro dahil hindi pa siya sanay sa kakayahan kaya siya nahimatay. Ibinaling ko ang tingin ko kay Zhang da madalas ka bang mag-ehersisyo. Dahil doon, direkta kong binigyan si Zhang Daixiu ng gawain na 100 push-up at 100 squat. Pero dahil miyembro siya ng sports class, pambihira ang kanyang lakas, at mabilis niyang natapos ang gawain. Sa oras na ito, nagpakita ang system ng isang evaluation option. Pagkatapos kong kumpletuhin ang ebalwasyon ng gawain ni Zhang Daixiu, nakatanggap din ako ng system reward, isang maliit na dagdag sa lakas. Nang makita ito, umisi ako ng masama. Kung gayon, iba na ang mga bagay ngayon. Kinabukasan, sa isang lugar sa Jinshin Alley, ang mga miyembro ng squad ay hinahabol ng isang kawan ng goblin. Nang makita ang mga halimaw na walang tigil sa paghabol, agad na nagalit si Zhang Dakyu. Sa isang iglap, ipinatawag niya ang kanyang higanting palakol at baluti, hinati sa dalawa ang nangungunang maliit na goblin sa isang hiwa. Dumagsa para umatake ang mga pangit na goblin. Sumugod sila mula sa lahat ng direksyon, malapit ng palibutan si Zhang Daixiu nang magpakawala ng mga palaso si Binghao na nagpatalsik sa lahat ng halimaw. Ang mga goblin na nakikipaglaban kanina ay tumakas ng paatras, dahil lamang sa oso, na puno ng pagnanasang pumatay, na nakatutok na sa kanila. Ngayon, determinado itong pumatay hanggang sa makontento. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga luha ng takot sa mga mukha ng goblin. Sa anumang kaso, mabilis na nagsagupaan ang squad at mga goblin, lahat ay para bigyan ng pagkakataon si Wen Binghao na mahanap ang kanyang lola. Salamat sa inyong lahat. Sa kwarto, napansin kong natapos na ni Wuyansu ang kanyang gawain at maaari nang i-evaluate. Pagkatapos ng ebalwasyon, nagulat akong malaman na pera pala ngayon, mga 130,000. Noong huli nang matapos ni Zhang Dixu ang kanyang gawain, ang gantimpala ay lakas. Kaya random ang mga dagdag na gantimpala. Marahil kapag mas mahirap ang gawain, mas malaki ang gantimpala. Tapos na rin ang gawain ni Binghao, kaya direkta akong binuksan ang ebalwasyon.
Abiso ng system, binabati kita. Malaki ang napanalunan mo. Tiningnan kong mabuti at nakita kong skill points pala. Yenan, hindi rin masama. Sa eskinita, nang ginamit ni Binghao ang teleportation, at sa wakas ay nakarating sa bahay ng lola niya, mabilis niyang itinulak ang pinto. Sa maingat na pagtingin, nakahiga sa kama ang lola. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kalagayan. Habang ninenerbiyos si Binghao, ngunit maingat na lumapit, Lola. Dahan-dahang iminulat ng lola ang kanyang mga mata. Binghao, ikaw ba yan, Binghao? Nang marinig magsalita ang lola, malayang umagos ang luha ni Binghao. Salamat sa Diyos, Lola. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakarating. Zaikian, maraming salamat. Matagumpay na nagkitang muli ang maglola, at nang umabot sa 100% ang loyalty at trust ni Binghao sa akin, dumami rin ang bilang ng mga retainer na maaaring irehistro. Ngayon ay 11 na. Diyos ko, hindi ko inaasahan na kaya mo to. CJ, tignan ko nga kung gaano kalaking pera ang kailangan para ma-level up ang ating Binghao. Ano? 100 milyon? Bakit ang mahal? Kung gayon, walang paraan, Binghao. Kahit hindi kita matulungang mag-level up, maaari pa rin kitang bigyan ng mas maraming gawain. Pinatigil ako ng tunog ng elevator. Binuksan ko ang King's Aye para tingnang mabuti. Isang magkapatid mula sa 17 Lie floor ang kumakatok sa pinto ni Kui Henjun. Lumalabas na gusto ng babae na maligo sa 30 Lie floor at nagdala siya ng mga delata at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakahina ako ng maluwag. Mukhang wala naman silang masamang intensyon. Maaari ko silang kausapin mamaya, baka hilingin pa silang tumulong maghanap ng iba pang survivors sa gusali. Habang iniisip ko ito, isang matinding sakit ang dumaan sa ulo ko, pumatay ng isang Crimson Tiger, at kumita ng 30 milyon na pera. Bagong skill ang nabuksan. Sa kabilang banda, ang action team ay nakaranas na ng matinding pinsala. Nakahandusay sa lupa ang isang dambuhalang tigre, at si Wiansu ay malubharing nasugatan. Kinabahan ang puso ko. Ano ba ang nangyayari? System notification, may natuklasang mga individual na kwalipikado para sa citizenship. Kahit masakit sa dibdib, agad akong pumayag na bigyan silang lahat ng citizenship. Umakyat sa 50 ang bilang ng citizen, at dumoble ang settlement amounts at experience points. Ang bagong skill ay tinatawag na trust power. Tapos sa aking pinalawak na paningin, agad kong napansin na nasugatan si Wu Yanxu. Tuluyan na silang napaligiran ng mga halimaw. Sa kritikal na sandaling ito, biglang naramdaman ng mga miyembro ng squad na lumakas sila. Gumaan ang kanilang mga katawan at bumuti ang kanilang stamina. Ito ang epekto ng trust power. Nakadepende ang boost sa antas ng tiwala sa akin ng mga citizen. Ang grupo ni Hidongjian ay may tiwala sa akin na higit sa 50. Kung lahat ay tataas ng 50%, magiging maganda yon. Si Wen Binghao, na napansin ang mga pagbabago sa kanyang katawan, ay masayang nagsabi, sigurado akong kakayahan din ito ni Zaiqian. Napansin ko na ang loyalty ni Liu Huilin at Jin Jerong ay lumagpas na rin sa 30 at umabot na sa antas para sa retainer registration. Direkta ko silang piniling irehistro at parehong naglabas ng asul na ilaw ang dalawang babae. Ang mga kakayahang nagising sa kanila ay Poison Fog at Pierce. Ang nagising na si Jin Jerong ay walang kamalay-malay na hinugot ang kanyang pana gamit ang Pierce skill. Mabangis na tumama ang palaso na tumagos sa ilang goblin ng sabay-sabay. Ito ay ikinagulat maging sa kanya. Tiningnan ko ang Poison Fog skill at napaisip. Kahit na isa itong malakas na rank skill, kung mali ang paggamit, maaari itong magdulot ng masamang epekto. Hayaan na. Hindi ko muna isipin ito ngayon. Binuksan ko ang King's Aye para tingnan ang sitwasyon ng mga citizen sa ibaba. Isang babae ang bumagsak sa sahig. Jin Duajen, level 26, ang nagising na kakayahan ay healing. Nang makita ito, labis akong natuwa, isang healer. Hindi nagtagal, nakarating ako sa pinto ng kwarto sa 29 Gie floor, pero nakalock ang pinto mula sa loob. Wala akong paraan para makapasok. Tapos naalala ko ang bago kong skill, ang kakayahang magpatawag at kontrolin ang mga invisible hands. Dahil doon, direkta kong kinontrol ang isang place para putulin ang kandado. Pagpasok sa kwarto, agad kong tiningnan ang kalagayan ni Jin Doojin. Miss, gumising ka. Pero mukhang mas malala ang kondisyon niya kaysa sa inaasahan ko. Sa lahat ng palatandaan, ito ay sintomas na dulot ng matinding dehydration. Napansin ko na may mineral water sa kwarto niya. Kalokohan. Paano ito nangyari? Nag-isip ang utak ko ng mabilis ng mga paraan para mailigtas siya. Bigla akong nagkaroon ng ideya at binigyan siya ng isang task. Matagumpay na huminga ng isang beses, reward, pagbuti ng sintomas ng dehydration. Kahit na nagkakahalaga ito sa akin ng 1-0, 0-0-0, 0-0-0, sa wakas ay gumana ito. Nagpupumilit ang babae na buksan ang kanyang mga mata, mukhang medyo nalilito. Sino ka? Nagpaliwanag ako. Ako si Jin Zaiqian na nakatira sa itaas mo. Dahil nakita kong kailangan mo ng tulong, pumasok ako. Nang marinig ako, nagsimulang umiyak ang babae. Humihingi ako ng paumanhin. Miss Jin Dojian, kahit na nakakahiya ito, kailangan talaga namin ang tulong mo. Ang kasama ko ay malubhang nasugatan ngayon. Mahigpit na nakatikom ang mga labi ni Jin Dojian, mukhang hindi makapaniwala.
Sabi niya makakatulong din daw ako sa iba. Paano iyon posible? Sinabi rin niya na gusto niyang tumulong ako sa pagpapagaling. Paano niya nalaman na nurse ako? Ang babae, nang makitang humihingi ako ng tulong, ay naramdaman na hindi ako mapanganib na tao. Naiintindihan ko. Saan mo gustong pumunta ako? At binuksan ko lang ang system page at binigyan siya ng task na pagalingin si Wuyansu na ang reward ay pinabilis na cultivation progress. Pagkatapos, bumili rin ako ng ilang dalandan mula sa system store para sa kanya. Labis itong ikinagulat ng babae. Sandali lang. Ano ang bagay na yan? Siyempre, kailangan kong ilihis ang usapan. Ipaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan mamaya. Napakalaki ng iyong kahinaan ngayon, kaya magpahinga ka muna rito ng maayos. Tiningnan ni Jin Duojen ang mga dalandan sa kanyang kamay na parang hindi makapaniwala. Nanaginip ba ako? Pagkatapos kong gawin lahat ito, unti-unting tumaas ng kaunti ang trust level ni Jin Duojen. Iniisip na dapat ay pabalik na ang miyembro ng squad. Nakita ko ang sitwasyon sa ibaba. Isang malaking Crimson Tiger ang walang tigil na humahabol sa action squad. Paano nagkaroon ng isa pang Crimson Tiger? Sa kritikal na sandali, natapilok si Liu Huilin at bumagsak sa lupa. Tulad ng isang tupa sa lungga ng tigre, malapit ng mamatay. Direkta kong inactivate ang Summon Retainer ability. Si Liu Huilin, na nakaligtas sa kamatayan, ay humihingal. Talagang napakadelikado kanina. Pero dahil dito, nakakuha ng mas maraming oras ang mga kasamahan para makatakas. Isang asul na ilaw ang kumislap at dinala ni Wen Binghao ang kanyang lola pabalik sa kwarto. Pakialagaan po ang lola ko, sabi niya nang may pag-aalala. Pero may mas mahalaga ngayon, yung tigre sa ibaba. Maganda sana kung makaisip ako ng ibang paraan para mapuksa ang tigreng iyon. Si He Dongjian, na hinabol hanggang sa dulo, ay nagpasya na huwag nang tumakbo. Lalaban siya para makakuha ng kaunting oras. Kumuha siya ng baseball at ibinato ito ng malakas sa tigre. Ang mabagal na kilos na ito ay madaling naiwasan ng maliksing tigre. Pagkatapos ay ibinuka nito ang madugong bibig para kagatin si He Dongjian, na wala ng oras para umiwas. Kalahating metro na lang ang layo ng mga pangil kay He Dongjian nang biglang napigilan ang tigre ng isang dambuhalang clamp na lumitaw mula sa kawalan. Pagkatapos ng isang pagsabog, dahan-dahang itinaas ang Crimson Tiger. Sa sandaling ito, natanggap din ni Jin Jirong ang utos ko na puksain ang Crimson Tiger. Alam kong ang pagpapaubaya kay Jin Jirong na tapusin ito ay magbibigay ng 4 na beses na gantimpala. Gaya ng inaasahan, inihanda ni Jin Jirong ang kanyang pana at ginamit ang kanyang Pierce ability. Matapos mapatay ang Crimson Tiger, biglang tumaas ng mahigit 63 milyon ang laman ng wallet ko. Patuloy na tumaas ang antas ng tiwala at katapatan ng lahat. Natugunan ni He Dongjian ang mga kondisyon para mairehistro bilang isang retainer. Nang makita ito, bahagya akong ngumiti at agad na inirehistro si He Dongjian bilang isang retainer. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan na rin ni Jin Duozen na gamutin ang mga sugat ni Wuyansu. Sa ilalim ng malakas na healing ability, unti-unting gumaling ang sugatang katawan ni Wuyansu. Tinanong ko si He Dongjian kung anong nangyari. Ano ang tungkol sa pulang tigreng iyon? Nagbuntong hininga si Dongjian. Sa tingin ko, teritoryo ng 2 tigreng iyon ang bahay ng lola ni Binghao. Napatay na namin ang isa, pero hindi namin inaasahan na may isa pa palang tigre. Kung iisipin ngayon, walang bakas ng goblin sa paligid ng bahay. Pugad pala iyon ng isang halimaw. Mabuti na lang, teritoryo lang iyon ng 2 Crimson Tiger. Para sa lola, may tuturing na itong swerte. Mabuti. Matagumpay nang natapos ni Jin Duojen ang paggamot. Sa oras na ito, lumitaw si Kuei Henjun na tila nag-aalangang magbigay ng mungkahi. Zaikian, kahit hindi angkop na sabihin ito ngayon, malamang ayaw mo namang manatili ang lahat sa lugar ko magpakailanman. Di ba? Lumingon ako para tingnan. Talagang napakaraming taong gusgusin. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang room 2,901 para sa lahat. Isa pa, Miss Adven Duobin, may ilang kwarto rin sa 21 floor na walang nakatira. Magbibigay ako ng kuryente doon. Matutulungan mo akong ipaalam sa mga survivor na pwede silang pumunta doon para sa kanilang mga pangangailangan tulad ng paliligo at paggamit ng banyo. Kung kailangan niyo, pwede niyong gamitin ng kapatid mo ang isa sa mga kwarto. Ang kondisyon ko ay sana maging tulay ka sa pagitan ko at ng ibang mga survivor. Pakiusap, ipaalam mo sa mga survivor na mula ngayon, magbibigay ako ng mga bakanteng kwarto. Ang kailangan lang ay ang team na pinakamabilis na makakapatay ng 100 goblin ang makakakuha nito. Bukod sa tubig at kuryente, magbibigay din ako ng walang limitasyong pagkain. Isa pa, kung bawat pamilya ay tatanggap ng 1 survivor, ibibigay ko sa lahat ng miyembro ng pamilyang iyon ang parehong trato. Mula ngayon, magbibigay lang ako ng mga gantimpala na katumbas ng mga makakapagpatunay ng kanilang halaga. Dahil dyan, nag-issue ako ng mga gawain sa mga mamamayan, pumatay ng 1 goblin. Ang parusa ay pagbabawal sa paggamit ng mga pampublikong yaman. Ilang araw ang lumipas sa labas ng apartment, isang lalaking nakapula ang nagpapanik na hinahabol ng isang kawan ng goblin. Nang malapit na siyang mahuli ng mga pangit na goblin, sakto namang dumating ang iba pa mula sa squad. Lumalabas na pain lang pala ang papel ng lalaking nakapula. Lahat ay may hawak na armas at binugbog ng husto ang mga goblin.
Hindi nagtagal, naghahanda ng tumakas ang mga talunang goblin, pero hindi sila binalak pakawalan ng squad. Sinusubukan ng mga yon na tumakas. Habulin sila. Bahagyang umiti ang leader na may pulang buhok. Hoy, gusto mong makakita ng isang bagay na interesante? Itinuon niya ang kanyang lakas at inihagis ang sibat sa kanyang kamay. Ang mga tumatakas na goblin ay marahas na tinusok. Ngumiti siya ng mayabang at sinimulang bilangin ang mga goblin na pinatay niya at ng kanyang mga kasama. Napatay na namin ang halos 100. Akala ko abuti ng habang buhay ang pagpatay ng ganito karami. Sa oras na ito, tumayo ang lalaking nakapula para magprotesta. Kuya Shenj, hindi ba't sabi mo mga 15 goblin lang ang nandoon? Muntik mo na akong mapatay. Nainis si Bei Shenj. Hoy bro, ako ang nakaisip ng paraan para patayin sila. Ang sibat ay gawa ng kambal at sinabi mo mismo na kumpiyansa ka sa pagtakbo. Kung hindi ka kontento, umalis ka na lang. Kahit paano, sapat na kaming ilan. Mabuti na lang, mabilis na namagitan ang kambal para ayusin ang sitwasyon. Kalimutan mo na. Pumunta na tayo agad sa 21 floor para kunin ang bago nating bahay. Pero pagdating nila sa 21 floor, sinabi ni Jin Doobin na may team nang nakakuha ng pwesto. Ano? Nagulat ang ilang tao. Imposibleng may team na mas mabilis makapatay ng 100 goblin kaysa sa amin. Miss Doobin, huwag kang magbiro ng ganyan. Pakiusap, ibigay niyo na sa amin ang bahay. Ipinahiwatig ni Jin Doobin na hindi siya nagbibiro. Ang unang team na nakatapos pumatay ng mga goblin ay ang pamilya ni Uncle Zhao. Sa tulong ng kapatid ko, sila ang naging unang team na nakapatay ng 100 goblin at nakakuha ng mas maraming pana. Sa huli, personal kaming hinilingan ni Zaichi na tumulong maglinis ng mga kalapit na goblin. Nakakadiri ang mga goblin na yon at sobrang dami. Kahit gaano karami ang patay namin, walang katapusan. Nang marinig ito, natigilan ang lalaking may pulang buhok. Kaugnay kanyang tao. Tama, patas ba talaga ito? At sabi ng kapatid ni Jin Doobin, para maiwasan ang pagiging hindi patas, naghanda rin ang taong iyon ng mga gantimpala para sa pangalawa at pangatlong pwesto. Nang marinig ito, medyo hindi masayang sumakay sa elevator ang ilang tao papunta sa 30th floor. Sa panahong ito, hindi nila nakalimutang magreklamo. Yung lalaking nagngangalang Zaishian ay di umano'y mas bata sa atin. Hindi ba nakakatawa na lahat ay gumagamit ng honorifics sa kanya? Sumang-ayon ang kambal. Akala namin kung anong klaseng Diyos siya, pero mas para siyang leader ng kulto, isang bata na natututo ng kung ano-anong kalokohan. Pero sa sandaling nakita nila ang gwapo kong mukha, natigilan at hindi makapagsalita ang ilang tao dahil sa isang hindi nakikitang pressure. Kinakabahang iniabot sa akin ng lalaking may pulang buhok ang kanyang kamay. Ang pangalan ko ay Bai Shenye. Umiti ako ng malapad. Mr. Bai Shenye, nakita ko mismo ng sarili kong mga mata ang performance ng squad ninyo. Kahanga-hanga rin ang diskarte nyo sa paggamit ng mga defensive wall para puksain ang mga goblin. Lalong kinabahan si Bai Shenye, pakiramdam niya ay walang makakataka sa mapanuri kong mata, at magiliw kong ipinahiwatig na lilinisin ko ang 2 kwarto sa 13th floor at magbibigay ng tubig at kuryente para matirhan nila. Labis na nagulat ang ilang tao. Talaga? Pwede kami? Umisi ako. Una, natapos ninyo ang gawain. Pangalawa, hindi ako leader ng kulto, at wala akong balak maging kung anong Diyos. Dahil umabot na sa ganito, may isa pa akong pabor na hihilingin sa inyo, at iyon ay ang gamitin sila bilang pain para makuha ang atensyon ng mga orsi. Isang higanteng orsi ang walang tigil na humahabol kina Bai Shenye at sa iba pa. Si Hidongjian, na may hawak na sibat ay nakahanda na. Matapos may rehistro si Hidongjian bilang isang retainer, nakakuha siya ng 2 bagong kakayahan, ang paghagis at pagsaksak. Umabot sa 33 ang kanyang level. Ang kakayahang maghagis ay nagpapalakas ng attack power ng 5 beses, habang ang pagsaksak ay nagpapalabas ng sword energy sa sibat. Ang atake ay direktang nagpatalsik sa nangungunang orsi. Agad namang dumating ang pangalawang orsi, handa nang ibagsak ang palakol. Si Hidongjin ay nanatiling matatag na parang bundoktay. Isang matulis na palaso ang humagibis sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang halimaw sa kanyang harapan ay bumagsak ng may kalabog. Ito ay ganap na tiwala sa mga kasamahan. Lumalabas na si Jin Jirong pala ay sumusuporta mula sa likuran sa buong panahon. Hinugot niya ang sibat at malakas itong inihagis. Madali ring natalo ang huling orsi. Dahil dito, natapos na rin ng kanilang squad ang gawaing ibinigay ko, ang pumatay ng 100 half orsi. Nakaligtas din sila ng 3 survivor. Napansin ko rin sila. Nang bigyan ko sila ng citizenship, umabot na sa 200 ang bilang ng aking mga citizen. Ipinakita ng system na ang pag-abot sa isang tiyak na bilang ng mga citizen ay tumupad sa kondisyon para ma-unlock ang taxation skill. Ang skill na ito ay maaaring mangolekta ng 0% ng cash na hawak ng mga citizen, ngunit hindi mababawasan ang pera ng mga citizen. Maganda pakinggan pero may kinalaman ito sa issue ng principal. Hindi ko basta-basta mababawi ang principal. Ang pagbawi ng principal ay aabuti ng 10 buwan. Sa ganitong paraan, hindi sapat ang oras. Kailangan kong ipadala ang team ni Hidongjian sa Nanfumindong para tingnan ang sitwasyon ng aking mga magulang.
Matapos ang matagal na pag-iisip, nagpasya akong ipamahagi muna sa kanila ang halos 30% ng settlement money. Isang matinding sakit ang naramdaman ko. Umabot sa level 1-0 ang Home King system, nakakuha ng 3 skill points. Sakop na ng home declaration ang buong gusali. Nagbukas ang construction function. Na-deposit na ang sponsorship money, 1,000,000. Tiningnan ko ng maigi. May mga solar generator, grocery store, at year na pwedeng itayo sa system, pero daan-daang milyon ang presyo. Isang taon ay kumikita lang ng 30 milyon. Ang solar pa lang ay 130 milyon na. Aabuti ng hindi bababa sa 5 taon bago makabawi. Talagang hindi ito tama. Umiling ako. Sobrang daming lugar ang nangangailangan ng pera ngayon. May bigla akong naisip. Hayaan mong kumpirmahin ko. Tama nga, itong 1,000,000 na sponsorship money ay magagamit lamang sa pagtatayo ng mga pasilidad. Kung gayon, ibang usapan na yan. Ang perang ito at ang pera sa aking wallet ay magkahiwalay. Kung ganoon, itayo ang solar generator. Itayo na rin natin ang grocery store. Mukhang bago ito. Paliwanag ng system, pwede itong kumonekta sa system store at magbenta ng mga rehistradong item. Praktikal ito dahil mahirap maghatid ng mga relief supply sa baba. Sa grocery store, sila na mismo ang makakabili ng mga gamit. Ako rin ang magtatakda ng mga presyo. Sa ganitong paraan, tataasan ko ng kaunti ang settlement distribution amount nila. Ilalagay ko ang grocery store sa isa floor. Tapos, may na mabilis magpataas ng lakas at stamina. Ang mga residente na level 15 pababa ay makakakuha ng karagdagang boosts. Napakaganda nito. Ilagay natin ang elevator sa 2 ni floor. Nag-upgrade na rin sa level 5 ang shop ko. Tumaas sa 500 ang mga rehistradong produkto. Pinalawak ng bagong categorization function ang mga uri ng magkakatulad na produkto. Halimbawa, ang mineral water ay mayroon ng ilang brand na pwedeng bilhin. Kahit ang instant noodles ay may iba't ibang uri na ngayon. Sa kabilang banda, si Jiang at ang iba pa ay nasa labas pa rin at pumapatay ng mga orsi. Dahil natapos na ang kanilang gawain, hinihingal na rin sila sa pagod. May naisip si Hidong John. Anong magiging epekto kung ihahagis mo yan bago pa makasagot si Jiang Dai? Kinuha niya ang palakol at malakas na inihagis ito. Impossible. Sandata ko yan. Paanong inihagis mo yan? Pero hindi na tinag si Hidong Jian, sinubukang i-dismiss ang summon at tawagin ito pabalik. Tulad ng inaasahan niya, nang i-activate ni Jiang Dakyu ang kanyang kakayahang mag-summon ng sandata, kusang bumalik ang palakol sa kanyang kamay. Ang lakas mo talaga, Dongjin. Isa kang henyo. Sabi ni Jinjae, dapat na tayong umatras dahil naubusan na siya ng mga palaso. Bago pa siya matapos magsalita, isang lalagyan ng palaso ang biglang lumitaw sa lupa. Ito ang bago kong kakayahan sa loob. Sa dumain na nakikita ng mata ng hari, pwede akong gumamit ng ibang skills. Di nagtagal, mas marami pang orsi ang natalo ng action squad, at tumaas din ang level ni Jin Jirong. Wala sa mga ito ang hindi ko inaasahan. Lahat ay naayon sa plano. Ang lugar kung nasaan ako ay halos 3 oras ang layo mula sa bahay ng mga magulang ko. Mula sa balkonahe, kitang-kita ang pagkawasak ng mundong ito. Ang mga matataas na gusali, ang tagumpay ng sangkatauhan, ay wasak at durog. Gumawa ako ng isang lihim na desisyon. Kailangan ko ng bilisan ngayon. Simula sa squad ni Hidong Jian. Nagising ni Jin Jian ang C-rank reconnaissance skill. Nagising ni Healer Jin Duozen ang blessing at magic armor, parehong kakayahan na kapaki-pakinabang sa pagpapagaling. Dapat silang dalawa ay sumama sa rescue mission. Ngunit ang katapatan ni Wu Yanzhu sa akin ay kasalukuyang hindi sapat. Ang pagbuhay ba sa kanyang anak ang natatanging paraan? Sinubukan kong mag-set up ng isang mahirap na gawain na puksain ang isang level 40 na halimaw na ang gantimpala ay ang muling pagkabuhay ng kanyang anak, ngunit ang parusa ay kamatayan lamang. Ngunit kahit sa ganoong gawain, ipinapakita pa rin ng system na hindi sapat ang kasalukuyang pondo. Wala na bang paraan? Tama, mayroon pa palang mga group quest. Agad akong nag-set up ng isang team task na ang gantimpala ay ang muling pagkabuhay ng anak ni Wu Yanzhu sa loob ng isang araw. Hindi nagtagal, may malakas at nagmamadaling kumatok sa aking pinto. Basang-basa na ng luha ang mukha ni Wu Yanzhu nang makita niya ako. Tama, yun na yung kanina. Tumango ako. Kahit may limitasyon sa oras, dapat mong makumpleto ang gawain. Dahil sa mga salitang ito, napaluhod ang ina sa sahig at hindi mapigilan ang pag-iyak. Salamat. Kahit isang araw ko lang makita ang anak ko, sapat na. Napaiyak siya sa tuwa. Pagkaalis niya, natuklasan kong mas lalo pa akong lumakas. Sa isang tingin lang, kaya kong buksan ang mga ilaw ng kusa. Sa isa pang tingin, kusang bumukas ang gripo. Napakagaling. Ngayon, kaya ko nang kontrolin ng buo at wasto ang 3 yaman, tubig, kuryente, at gas. Pakiramdam ko ay naging salamangkero ako. Kasabay nito, inabisuhan ako ng system na umabot na sa 300,000 ang benta sa grocery store na pumasok na sa aking wallet. Napangiti ako sa kasiyahan. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang negosyo sa grocery. Agad kong binuksan ang King's A para tingnan kung ano ang ginagawa ng mga mamamayan. Nakita ko silang lahat na magulong nag-uusap kung paano kikita ng mas maraming pera at makakabili ng kagamitan.
Mukhang nagbago ang kapaligiran matapos kong ipamahagi ang mga pondo. Matapos kumita ng maliliit na halaga mula sa pagpatay ng mga goblin, nagkaroon ang lahat ng pagnanais na pumatay ng mga halimaw. Ngayon, hindi lang madaling mag-level up, kundi dumarami rin ang mga mamamayang sumasali. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 700 mamamayan. Dapat ay patuloy itong dadami ng husto sa hinaharap. Sa kabilang banda, walang habas na pinapatay ng grupo ni Wuyanzhu ang mga Orsi. Nag-transform siya bilang isang taong oso at tinapos ang mga halimaw na parang naghihiwa lang ng gulay. Sa harap ng pag-aalala ng kanyang kasama, nakonsensya lamang siya. Parang sinusolo ko lang lahat ng gantimpala. Pasensya na, pero mayroon akong mga dahilang hindi maiiwasan. Matapos maging ikasyam kong retainer si Wuyanzhu, matagumpay siyang umabot sa level 40. Ang mga kakayahang nakuha ay Berserk at Vitality. Bigla, nakarinig ang tatlong babae ng isang matinis na alulong mula sa loob ng gusali. Isang anino ng halimaw ang lumabas mula sa dilim. Ito ay isang mutant-enhanced goblin na may hawak na spike club. Direktang nag-transform si Wuyanzhu bilang taong oso at sinimulang harapin ang kalaban. Ang kanyang malaking anyo ay direktang nanakot sa goblin, kaya hindi ito makagalaw. Nagsimula silang magbuno. Hindi nagpatalo ang goblin. Nang makitang naglalaban ng husto ang dalawa, hinugot ni Jin Jaerong sa gilid ang kanyang pana. Isang maputlang asul na malamig na kislap ang direktang tumama sa goblin. Habang nahihirapan itong dumepensa, sumugod si Wuyanzhu. Idiniin ng kanyang napakalakas na puwersa ang goblin sa lupa. Sa huli, isang kagat ang nagtapos sa labanang ito. Nang mapatay ang level 28 na goblin captain, biglang nadagdagan ng 70 milyon ang wallet ko. Kasabay nito, nakuha ko ang kakayahang magtayo ng mga forward base. Ang mga base na ito ay maaaring itayo sa mga ligtas na lugar sa labas ng bahay. Maaari silang magbigay ng parehong epekto tulad ng home declaration, pero ang mga mamamayang may knight title o mas mataas lang na naninirahan doon ang makakagamit nito. Maganda ang function, pero ang gastos ay umaabot sa 1,300,000. At saka, sa pagtatayo ng base, kailangan kong patirahin doon ang 3 iyon sa loob ng 1 linggo. Masyadong matagal iyon. Hindi ako pwedeng maghintay. Hindi ko talaga pwedeng sayangin ang oras. Naubos na ang mga halimaw dito sa paligid, kaya hindi na kailangang magtayo ng forward base. Pero maganda pa rin ang mga nakuha. Kung maitatayo ko ito sa dati kong bahay, magiging kampante ako. Sa ganoong paraan, masisiguro ko ang kaligtasan ng aking pamilya sa loob ng dumain. Habang iniisip ito, ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata, umaasang buhay pa sila. Gumawa ako ng isang lihim na desisyon. Bukas, ipapadala ko ang team ni Hidongjin pabalik sa dati kong bahay. Sa panig ni Wuyanzhu, natulala si Jin Jiang na dumating para mag-imbestiga. Sobra namang kalokohan ito. Paano mapupunit ng sinuman ang mga Orsi gamit lang ang kanilang mga kamay? Dahil ba hindi talaga siya tao? Natural lang naman iyon. Napakalakas na ng babaeng iyon bago pa man matanggap ang basbas ni Zaixian. Paano nga ba nakumbinsi ni Zaixian ang babaeng iyon? Dati, nakatuon lang siya sa pagpatay ng mga goblin. Sakto noon, natanggap ng lahat ang utos kong bumalik. Dahan-dahang hinaplos ni Jin Jiang ang uwak, tapos ay pinalipad ito. Lumipad ang uwak sa ibabaw ng matataas na gusali. Lahat ng nakita nito ay nakikita rin sa mga mata ni Jin Jiang. Matapos makumpirmang walang panganib, sinabi ni Jin Jiang sa squad na maaari na silang ligtas na bumalik. Habang paalis ang lahat, nakakita sila ng isang dagang tumalon ng mataas. Kuminang ang mga mata nito na para bang may napansin. Sa apartment, yumuko ako ng malalim sa lahat. Sana matulungan niyo ako. Alam ko ring maliit ang posibilidad. Hindi ko man lang ito masisiguro. Nagkatinginan ang lahat ng marinig ito. Tapos, nang si Binghao ang unang nagbigay ng halimbawa, tutulungan ka namin. Hindi. Sa halip, hayaan mo kaming tulungan ka. Sumang-ayon ang lahat. Tama, Zaixian. Dahil sa'yo, nakaligtas kami hanggang ngayon. Handa kaming tulungan ka. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Medyo naantig ako at nagsimulang mag-utos. Naubos na ang lahat ng Orsi na sumasakop sa distrito ng Tiampu. Sundin niyo lang ang riles ng subway papuntang Kanluran. Ang Zijeji Station ang pinakamalapit na labasan ng subway sa dati kong bahay. Mula sa exit 2, sasabihin ko sa inyo ang tiyak na direksyon. Masyadong sakim kung didiretso tayo sa destinasyon. Layunin muna nating sakupin ang Western Station. Muli akong yumuko ng malalim bilang pasasalamat. Magpahinga kayong mabuti ngayon, lahat. Bukas ng umaga, bubuin natin ang plano sa laban. Nagtanong si Wuyanzhu ng may pag-aalinlangan. Hindi mo ba maaaring gamitin ang sarili mong kakayahan para dalhin dito ang pamilya mo? Sinubukan ko na rin ito, gamit ang isang task reward para i-teleport agad ang target, pero hindi talaga ito gumagana. Posibleng ang lokasyon ng pamilya ko ay nasa labas ng sakop ng aking impluensya. Prangka kong sinabi na hindi lahat ay kaya kong gawin. May mga bagay din akong hindi kayang gawin, pero hindi mo kailangang mag-alala ng sobra dahil siguradong tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Dahil sa mga salitang ito, tumaas muli ang trust level ni Wuyanzhu. Salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Pagkaalis nilang lahat, may lumabas na system prompt. Isang hindi otorisadong mamamayan ang sinusubukang pumasok. Gusto mo bang mag-alok ng citizenship?
Isang level 31 na awakened person. Buwisit, daga kaya to. Isang oras ang nakalipas, isang maingat na maliit na daga ang labis na nagulat. Anong klaseng mga tao ito? Pinagpapatay talaga nila ang mga Orsi. Siguro lahat sila ay awakened people, pero posible ba talaga to? Susundan ko sila para tingnan. Tutal, nahihirapan na akong mag-isa. Sa kakayahan ko, siguradong walang problema. Sa ngayon, magmamasid muna ako. Hirap itong umakyat sa bakod para sumilip sa loob. Malayang naglalaro ang mga bata sa parke. Dahil sa eksenang ito, nagduda ito sa kanyang buhay daga. Paano ito naging posible? Saka, bakit ang daming tao sa apartment building na ito lang? Anong nangyayari dito? Dahil sa kuryosidad, gusto nitong pumasok sa apartment para mag-imbestiga, pero bumangga ito sa malakas na shield ng Home King system. Bukod sa sakit ng ulo, nakita nito ang prompt na nagtatanong kung tatanggapin ang citizenship. Siyempre, payag ako agad. Tagumpay. Papasok ako para tingnan. May daga. Hulihin yan. Ang paglitaw ng maliit na daga ay agad na nagdulot ng gulat sa mga mamamayan. Umiwas at umilag ang maliit na daga, matagumpay na naiwasan ang malalaking paa na magiging kamatayan niya. Matapos ang isa pang magulong paggulong, tiningnan nitong maigi at natagpuan ang sarili sa dalawa ni Flor Yelin. Mga gwapong lalaki at magagandang babae ang nag-ehersisyo. Ang pamilyar na eksenang ito ay hindi na nakita mula nang dumating ang apokalipse. Habang ito ay nagbubuntong hininga, isang barbel ang dahan-dahang lumapit at direktang pumipirito. Kasabay nito, naramdaman din ng babaeng kumokontrol sa daga ang hindi matiis na sakit ng ulo. Ang sakit ng ulo ko, pero bigla siyang natuwa. Ayos. Sa wakas, nakahanap din ng pag-asa. Ang tanong ay, paano ako makakapunta doon? Una, aalamin ko muna kung paano makarating sa Tianpu Station. Kahit na pwede kong gamitin ang mga riles ng subway, ang problema ay may ganoong halimaw sa Western Station. Pero dahil mismo dito, may pagkakataong magtagumpay dahil walang lugar na hindi ko kayang puntahan. Sa oras na ito, nalaman ko rin ang kakayahan ng babae sa pamamagitan ng pagbabasa ng data. Lahat ng daga na makakatagpo sa kanya ay magiging tapat sa kanya at magkakaroon ng parehong pandama. Isang awakened na awakened person ang kusang lumapit sa akin. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para gawin siyang retainer, pero mukhang wala siya sa malapit ngayon. Gusto ko siyang isumon para magbigay ng mga gawain. Bigla akong may naisip, kung hindi ko kayang isumon ang pamilya ko dahil nasa labas sila ng aking sphere of influence, pero sigurado akong lahat ng taong binigyan ko ng citizenship ay nasa loob ng aking sphere of influence. Gaano man kalayo ang distansya, lahat ng bangkay ng halimaw na kanilang papatayin ay normal na mapoproseso. Agad akong nagbigay ng gawain sa Rat Queen. Makarating sa apartment sa loob ng 10 segundo. Ang parusa ay summoning. Gumana nga. Hindi ko inaasahan na magagamit ko ang failure punishment. Kung gayon, may paraan para madala ang pamilya sa tabi ko. Naalala ko na kapag na-activate ang forward base, maaari akong magkaroon pansamantala ng parehong kapangyarihan tulad ng home domain. Ipagpalagay na ipapadala ko ang team ni Hidongjon at magtatayo ng forward base, tapos bibigyan ko lahat ng miyembro ng pamilya ng citizenship, tapos gagamitin ang task assignment system para dalhin sila rito. Mukhang maganda yan. Hindi ko lang alam kung magkano ang abutin. Subukan natin. Phew, nagkakahalaga ito ng 30 milyon. Buti na lang hindi 1,000,000. Sa isang iglap lang, nasumon ang babae sa tabi ko. Ang biglaang paglipat sa isang di pamilyar na lugar ay nagpanginig sa kanya. Lumapit ako para batiin siya. Hello, Miss Tsuyaisen. Dahil sa kanyang pagkalito, nagpaliwanag ako. Ako ang nagbigay sa iyo ng citizenship, ako yung nakita mo sa rooftop ng apartment. Naglabas ako ng soda at chocolate. Pasensya na sa biglaang pag-imbita sa iyo ng ganito. Siguradong natakot ka. Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Jin Zaikian. Napatigil ang babae. So ikaw pala ang nagsumon sa akin. Tama. At yung kakaibang gawain kanina. Matapos kong kumpirmahin, agad siyang natuwa. Kahit na walang hiyamang sabihin ito, mayroon akong grupo ng mga taong kailangang alagaan. Pwede rin ba silang sumali? Nang marinig ito, napatigil ako. Mga gaano karaming tao? Nang makuha ang sagot na 35, nakaramdam ako ng kaunting pagsisisi. Hindi ko inaasahan na may mga kasama pa pala siya. Masyadong padalos-dalos ang pagsumon sa kanya rito ng ganito. Ang tanging magagawa ko ay sabihin sa kanya ng tapat. Pasensya na talaga. Medyo mahirap to. Dahil sa aking kapangyarihan, walang paraan para madala silang lahat dito. Medyo nanlumo si Tsuyaisen. Hindi. Nandoon ang nanay at kapatid ko. Gagawin ko ang lahat, pakiusap. Nagsimula akong mag-isip ng mga paraan. Malinaw na hindi ko personal na kinontak si Tsuyaisen, pero nabigyan ko siya ng citizenship. Ibig sabihin, kinikilala ng system ang daga bilang bahagi niya. Kung ganoon, dapat nga may iba pang paraan. Kaya nilapitan ko ang babae. Tsuyaisen, handa ka ba talagang gawin ang lahat? Mayroon akong ibang paraan. Ang kondisyon ay dapat kang lubos na magtiwala sa akin. Naiintindihan mo? Kung kaya mo akong pagkatiwalaan ng lubusan, ginagarantiya kong ililigtas kita at ang pamilya mo.
Habang kinuyom ni Xu Yezhen ang kanyang mga kamao, mabilis na tumaas ang kanyang trust at loyalty levels na umabot sa mga kondisyon para maging retainer. Subukan natin. Walang pag-aalinlangan, inirehistro ko siya bilang isang retainer. Naglabas ng asul na liwanag ang kanyang katawan. Base sa Beastaming, nagising ang isang evolution ability niya. Ang mga inamong subject ay maaaring patuloy na lumaki. Tapos tinanong ko siya, mayroon bang inamong daga kung nasaan ang pamilya mo? Ngayon din, dalhin mo ang dagang iyon sa tabi ng pamilya mo. Nagsimulang kumilos si Xu Yezhen. Agad ko ring binuksan ang King's Aye para makita kung nasaan ang daga. Nakita kong tumakbo ang daga papunta sa tabi ng pamilya ni Xu Yezhen. Sa gitna ng kanilang mga gulat na boses, isang tumpok ng pagkain ang na-transport palabas. Magaling. Gaya nga ng inaasahan ko. Ang abilidad ni Xu Yezhen kasama ng King's Aye ay napakapakinabang. Sa hinaharap, ang libu-libong daga sa mga imburnal ay magiging mga mata ko. Napakaswerteng pagkakataon, nakapunta na si Xu Yezhen sa Nanfumindong kung saan ang dati kong bahay. Ang pagsali niya ay mas kapaki-pakinabang sa squad ni He Dongjiang, at kailangan lang nating magpadala ng mga daga doon. Sa ganitong paraan, hindi ko lang makukumpirma kung buhay o patay na ang pamilya ko, kundi madali rin akong makakapagpadala ng mga supply. Ngumiti ng malaki si Xu Yezhen. Ipaubaya mo na sa akin. Walang pag-aantala, inutusan ko siyang dumaan sa mga riles ng subway. Pero tumanggi si Xu Yezhen. Hindi iyon ubra dahil may halimaw sa Western Station. Ito ay higit pa sa aking inaasahan. Kung gayon, maaari ka bang magpadala ng daga para tingnan ang sitwasyon sa lugar na iyon? Kaya ipinadala ang maliit na daga. Ang nakita ay isang orsi na nakabitin sa ere dahil sa isang bagay. Sa malapitang tingin, isa itong sawa na may mabigat na aura. Bahagya nitong itinaas ang ulo at nilamon ang buong orsi. Nang makita ito, sobrang natakot ang maliit na daga kaya nagtago ito sa isang sulok, hindi nangahas huminga, ngunit natuklasan pa rin ito ng sawa. Mabilis na umiwas ang maliit na daga na iniiwasan ang kagat ng sawa. Nang makita ito, pinagpawisan din ako ng malamig. Masyadong malaki ang halimaw na ito. Malamang level 4 na po ito. Paliwanag ni Xu Yezhen, nakita mo rin. Di ba? Hindi talaga natin kayang daanan ang Western Station. Mas mabuti pang lumaktaw ng isang istasyon at dumiretso sa direksyon ng Fenigo. Sa lakas ng iyong mga kasama, hindi dapat maging problema ang pagbukas ng daan. Tumango ako bilang pagsangayon. Tama ang sinabi niya. Gawin natin sa ganitong paraan. Inayos ko ang isang kwarto sa 27 floor para tirhan niya. CJ, sa sumunod na panahon, nag-set up pa ako ng ilang solar generator. Bagamat napakataas nga ng efficiency na ito, sobrang dami talaga ng 800 na residente. Kailangan kong dagdagan ang mga manggagawa. Kailangan pa ring puksain ang mas maraming halimaw. Sa kabilang banda, ang squad na kasali sa misyon ay pumasok ng malalim sa Subway Western Station. Matapos pumatay ng sunod-sunod na maliliit na halimaw, kabadong sinabi ni Liu Huilin, kaya ba talaga nating harapin yung malaking ahas na binanggit ni Zaiqian? Kalmadong ipinahiwatig ni Jin Jiang na walang dapat maging problema. Kung may mangyaring emergency, at teleport tayo pabalik ni Zaiqian. Ngunit habang sila'y sumusugod, hindi nila maiwasang matigilan dahil ang buong Western Station ay puno ng mga bangkay ng orsi. At mas nakakatakot pa, ang sawa na siyang pumatay ay nakapulupot ang katawan na parang kamatayan mismo na nakatitig sa kanila. Nanginginig na si Jiang Dexiu, halos hindi makatayo. Gusto niya talagang labanan natin ang ganyang klaseng halimaw. Isang malakas na dagundong ang narinig. Mabilis na dumapa ang lahat. Nagsimula rin ako ng isang task, puksain ang sawa. Time limit 10 minuto. Pagkahupa ng alikabok, lahat sila ay tumingin sa taskbar na naguguluhan. Ang mas ikinagulat nila ay ang malaking ahas sa harap nila na nakahandusay sa lupa, halos hindi humihinga, at may nakakagulat na sugat sa katawan na pasabog. Nagkatinginan sina He Dongjian at Wu Yanzhu at tumango. Ano man ang mangyari, ngayon ay isang magandang pagkakataon. Hinugot niya ang kanyang sibat at malakas itong ibinato. Napakalakas ng galaw na ito na tumusok sa bungo ng sawa. Para sa sawa, ang pangangaso ng biktima ay instinct, ngunit hindi ito madaling gawain. Kapag lumulunok ng buhay na biktima, kung magpupumiglas ito, magiging napakadelikado. Pero kung isang maliit na daga ang kaharap, kaya niya itong direktang lalamunin. Kanina lang, ang daga na kontrolado ni Xu Yezhen, gamit ang napakagaling na positioning, ay nakapasok sa tiyan nito nang hindi nakagat hanggang mamatay. Nang maramdaman ang lahat ng ito, mumisi ako at binuksan ang warehouse. Mayroon akong 2 skill na magagamit. Ang isa ay poison gas. Halos sumabog ang tiyan ng sawa. Lila at itim na poison fog ang umapaw mula sa bibig nito. Tapos nagsumon ako ng nasusunog na toilet paper. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang naganap sa tiyan ng sawa. Napaatras din sa gulat si Xu Yezhen. Agad kong tinanong ang kanyang kalagayan. Sinabi ng babae na wala siyang problema. Pero salamat sa iyong pagsisikap. Dahan-dahan ko siyang inalo. Pagbalik sa Western Station, alam kong hindi maaaring mamatay sa aking kamay ang halimaw na ito. Dapat mamatay ang nilalang na yon sa kamay ng isang retainer na may titulong knight para makakuha ng 6 na beses na settlement at experience. Kaya matapos tusukin ni He Dongjian ang bungo ng sawa, nag-transform si Wu Yuanzhu at sumugod.
Agad na tinusok ng isang malakas na atake ang higanteng ahas. Tapos na ang laban. Ang level 4 na po na Snake King ay tuluyan ng napuksa. Ang aking wallet ay biglang nagkaroon ng napakalaking halaga na 1,800,000. At saka, maaari na akong magtayo ng isang forward base sa Western Station. Umakyat sa level 15 ang system. Lumalawak na naman ang saklaw. Nasa ilalim na ng kontrol ko ang 1-0 kalapit na apartment building. Kaagad, dumami ng 200 ang bilang ng mga individual na kwalipikado para sa pagkamamamayan. Umabot na sa 1,000 ang mga mamamayan, function ng pangunahing sahod. Anong klaseng function ito? Maingat ko itong tiningnan. Lumalabas na kahit itakda ko sa 0 ang distribution rate, makakatanggap pa rin ako ng karagdagang experience points at settlement money. Medyo nahiyang tinawag ako ni Chu Yezen. Nakakahiya talagang hilingin ito, pero pwede mo ba akong tulungang dalhin dito ang mga kasama ko? Nag-isip ako sandali at nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti. Siyempre, tutulungan kita. Kaya mo bang kontrolin ulit ang isang daga? Pasusunurin ko ang mga kasama mo sa daga. Kailangan mo lang maging gabay. Sa kabilang banda, lalong nabahala ang lahat habang naglalakad dahil lahat ng Orsi ay nalipol na. Nakakakilabot ang kanilang pagkamatay. Kahit na natalo na ang pinuno, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Maaaring may iba pang mga halimaw. Tumayo ang maliit na daga at kumaway para ituro ang kanilang direksyon. Nagulat ang lahat. Hindi inaasahan na ganito katalino ang maliit na daga na ito. Posible kayang kakayahan din ito ni Zaikian. Napakabuti. Matapos kong kumpirmahin na walang panganib sa kanilang panig, napansin ko ang mga skill point na ibinigay. Sa pagkakataong ito, unahin ang pag-upgrade ng kakayahan ng King's Ae. Habang lumalakas ang kakayahan, lalo ring lumakas ang aking paningin. Kahit sa dilim, malinaw kong nakikita. Ang pakikipaglaban ng mga mamamayan sa mga goblin sa dilim ay malinaw na malinaw sa akin. Ang susunod na skill point ay dapat i-upgrade ang panlasa. Tutal, mahalaga rin naman ang mga trust level ng ibang mamamayan. Ngunit sa sandaling ito, isang matinis na tunog ng putok ng baril ang biglang nagpa-alerto sa akin. Lumalabas na isang grupo ng mga goblin na may hawak na baril ang sumalakay sa squad. Sumpain. Marunong nang gumamit ng baril ang mga goblin ngayon. Lahat, dumapa. Mabilis na naghanap ng masisilungan ang mga miyembro ng squad. Si Hidongjian, naggalit ang mga ngipin. Sumpain. Paano nagkaroon ng baril ang mga yon? Wala tayong pag-asa sa pagsalakay, pero nariyan pa si Binghao. Nang gamitin ni Binghao ang instant teleportation para lumitaw sa likod ng mga halimaw, walang pagkakataong makatugon ang mga goblin. Nang makitang pinupunit ni Binghao ang mga halimaw, agad na sumunod ang mga atake ng iba. Pagkatapos ng marahas na pagpatay, mabilis na naubos ang mga goblin, at napansin ko rin na maaaring irehistro ang mga hanggon sa system store. Pero dahil dito, kumabog ang dibdib ko dahil hindi pwedeng ilagay ang mga hanggon sa grocery store. Kahit na ang pagpapakita nito ay hindi lamang magpapalakas ng loob ng lahat na manghuli ng mga halimaw, kundi magbibigay din sa mga ordinaryong mamamayan ng napakataas na lakas sa pakikipaglaban. Madodobo rin ang experience points at settlement money na kinikita ng mga mamamayan. Pero hindi ko mapagkakatiwalaan ang lahat ng mamamayan dahil sa kasalukuyan ay tumatanggap ako ng mga mamamayan ng walang anumang pamantayan. Kung tatanggapin ko ang lahat ng walang anumang beripikasyon, kung may mangyaring aksidente, wala akong kumpiyansa na makokontrol ko sila. Ang pagdami ng mga mamamayan ay tiyak na nagdudulot ng maraming kalamangan. Pero kapag mayroon na silang mga baril, ibang usapan na yon. Hinala, sama ng loob, inggit, anuman ang dahilan, tiyak na hahantong ito sa mga aksidente. Tiyak na may mamamatay na mga tao dahil dito. Sa ngayon, maaari ko lamang bigyan ng baril ang mga mamamayan na na-verify na. Kaya una, nagpasya na ako. Para sa iyo ang isa. Binghao. Si Binghao, habang tinatanggap ang sandata, ay labis na nagpapasalamat. Salamat, Zaikian. Patuloy na nanguna ang daga at dinala ang lahat sa isang malaking pinto. Sa loob ay siksikan ang mga survivor, kasama na ang mga kasamahan at kaibigan ni Xu Yezen. Habang lumalawak ang saklaw, sa wakas ay nakaalis na ako sa apartment, kaya lumabas ako kasama si Xu Yezen upang salubungin ang kanyang pamilya. Habang pinapanood siyang muling makasama ang kanyang pamilya, nakaramdam din ako ng kaunting ginhawa. Nagliwanag ang mga mata ng kanyang kapatid na babae. Ang bango mo. Naligo ka ba? Paliwanag ni Yezen. Hindi lang tayo pwedeng maligo, may mainit na pagkain din. Dahil sa halaga ni Xu Yezen, naghanda ako ng 3 bakanting kwarto para sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa mga kasamahan niya. Labis na ikinagulat ng dalaga. Tumaas na naman ang mga antas ng tiwala at katapatan. Pagkatapos silang ayusin, tiningnan ko ang system upgrade. Napansin ko ang isang opsyon para sa pamamahala ng mga magical beast. Ano itong bagay na ito? Ano? Ang pagtawag ng isa ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Habang nag-aalangan ako, natagpuan ako ni Liu Huilin. Hindi maganda ang itsura niya. Zaikian, may sasabihin ako sa'yo. Yumuko siya ng malalim. Patawad po talaga. Gusto kong umalis sa squad dahil walang silbi ang kakayahan ko sa team, at pakiramdam ko ay pabigat lang ako. Nakita ko ang kanyang kakaibang kilos. Maaari mong sabihin sa akin ang totoo.
Ayos lang. Nagsimulang humikbi ang dalaga. Takot na takot ako. Sobra akong natatakot. Yung mga goblin at ors at yung sawa na hinarap natin kanina, nakakatakot talaga. Ganoon din noong hinahabol tayo ng Crimson Tiger noong nakaraan. Patawad. Lagi mo na lang kaming kailangang iligtas, pero wala talaga akong silbi. Lagi kong nararamdaman na bibigwin ko ang mga inaasahan mo. Nang marinig ito, naramdaman kong naintindihan ko siya. Kahit bago pa ito, napansin ko na ang takot niya noong ililigtas natin ang lola ni Wen Binghao at noong nilalabanan natin ang mga Orsi. Kahit noong huling beses sa paghabol ng Crimson Tiger, halos mamatay na siya. At sa totoo lang, hindi talaga malaki ang epekto niya sa team, pero hindi ito maaring isisi sa kanya dahil ang Poison Fob bilang isang kakayahan, kung hindi mag-ingat, ay makakasama sa ibang miyembro ng team. Kaya naman, isa itong kakayahan na mahirap gamitin. Siguradong sinubukan ni Liu Huilin ang lahat para makaangkop. Kapag hindi pa rin kasiya siya ang mga resulta, tiyak na hindi siya komportable. Habang iniisip ito, naging malumanay ang tono ko. Ayos lang yan. Kailangan ko rin ng mga tao dito. Si Jindu Oban sa 21 ay floor public facilities. Masyadong nakakapagod para sa kanya ang magtrabaho mag-isa. Bukod doon, kailangan kong magtayo ng mga pampublikong pasilidad sa bawat gusali. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan para tulungan ako. Kung ikaw, may tiwala akong maipagkakatiwala ko sa iyo ang gawain. Tutulungan mo ba ako? At saka, sa tingin ko hanggat kaya mong kumilos, walang sinuman ang hindi kailangan. At napakalakas ng kakayahan mo, may kakayahang manipulahin ang lason. Sigurado akong magniningning ka balang araw. Kung sa tingin mo ay masyadong mahirap ang labanan sa labas ngayon, ayos lang sa akin na manatili ka muna sa loob para tumulong. Kapag kailangan ng gamitin ang kakayahan mo, hihilingin ko ang tulong mo. Dahil sa pampalakas loob, napangiti si Liu Huilin ng may ginhawa. Agad-agad, mabilis na umabot sa 100 ang kanyang katapatan. System notification, tumaas na ang bilang ng mga available na retainer. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nakakahiya talaga, Zaiqian. Hinayaan kong makita mo ang kahinaan ko. Magsisikap ako mula ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ko ulit itong Summon Magical Beast option. Mas mabuting subukan. 1,000,000 lang naman yon. Dahil doon, naglakas loob ako at direktang pinindot ang kumpirma. Isang malakas na gintong liwanag ang lumabas, tapos ang aking 1,000,000 ay naging isang malaking gintong itlog. Banal na liwanag ang kumalat sa paligid ng gintong itlog at lumitaw ang mga lamat. Pagkatapos, isang bilog at itim na maliit na ibon ang isinilang. Agad kong binuksan ang mata ng hari para makita kung anong uri ito. 3 paang ibon, isang banal na hayop na isinilang na may kapangyarihan ng araw, ngunit nasaan yung sanggol pa. Nangangailangan ng dekalidad na sikat ng araw. Ganoon pala yon. Direkta akong ngumiti at binati ito. Anong pangalan ang ibibigay ko rito? Dahil napakaitim mo, paano kung tawagin na lang kitang Blacky? Mukhang gusto mo talaga ang pangalang ito. Di nagtagal, ang maliit na banal na hayop na ito ay nalubog sa pagpapakain ko ng merienda. Pagkatapos kumain hanggang mabusog, agad itong nagsimulang umidlip. Dahil dito, napareklamo ako. Tunay na pinagpala ang isang ito. Pero isang tabi ang mga reklamo, nang mag-level up ang 3 paang ibon, dumoble ang kahusayan ng solar generator. Nagkataon na ang 1-0 kalapit na gusali ay walang mga solar installation. Ang pag-iral ni Blacky ay nagpapadali para sa akin na mabawi ang mga gastos. Kung ganoon, hindi na kailangang mag-atubili. Mag-install tayo ng mga solar generator sa lahat ng kalapit na gusali. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok ako sa pinto ni Kui Hengjun. Gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng pera. Ito ang konklusyon na naabot ko matapos pag-isipan ang taxation skill, dahil ang pagkakatiwala ng pera sa mga mamamayan para sa ligtas na pag-ingat ay maaaring kumita. Bawat buwan ay kikita ng humigit kumulang 0% bayad. Kung pipili ako ng isang tao para ligtas na mag-ingat ng pera, tiyak na si Kui Hengjun yon dahil sa kanyang pambihirang taas na katapatan. Sa pagtanggap ni Kui Hengjun ng 1,000,000 na ito, direktang pumalo sa 100 ang kanyang katapatan. Sinabi ko sa kanya na para sa maliliit na gastusin, malaya niya itong magagamit. Susunod, inatasan ko rin si Jin Doobin na malayang pumili ng mga miyembro ng team. Kasama si Hulin, lahat ay malayang pinili dahil ikaw ang kapitan, at bibigyan din kita ng dobleng sahod. Nang marinig ito, agad na sumigla si Doobin. Tiyak na magsisikap ako. Ang huling bagay, tinipon ko ang lahat ng miyembro ng squad. Salamat sa lahat, ang mga halimaw sa Western Station ay naubos na. Ligtas na rin ang mga riles ng subway. Walang kahit isang halimaw sa 2 istasyon sa kanluran. Ngayon ay isang ginintuang pagkakataon. Dapat tayong unang umatake. Kanina lang, naguguluhan din ang puso ko. Ang pag-iyak at pagmamakaawa sa akin ni Hulin ay nagpaintindi sa akin. Ang mga taong nakatayo sa harap ko ay lahat isinasapanganib ang kanilang buhay para tuparin ang aking mga hiling. Kamakailan, kung hindi dahil sa pagsali ni Xu Yezhen, maaaring napahamak ng malaki ang lahat. Naiintindihan ko rin na sa mundong ito kung saan maaaring mamatay anumang oras, ang pagkakaroon ng pamilyang ligtas at maayos ay isang malaking karangyaan.
Pero kahit ganoon, umaasa pa rin akong makakarating ang lahat sa Shaggy G Station ng direkta bukas. Sa kabilang banda, ang aking si Blackie ay kumakain at natutulog araw-araw. Sa ilalim ng aking maingat na pag-aalaga, mabilis itong umabot sa level 5, at nagising din ang pangunahing attribute magic, ang apoy. Kahit ako ay nagmana ng, kaya ganito ba ang gagawin ko? Sa aking paggising ng isipan, isang maliit na gintong apoy ang agad na lumitaw sa aking daliri. Napakapamilyar ng pakiramdam na ito. Napakapareho nito sa pakiramdam kapag pinapanatili ko ang mga kasanayan sa lasa, tubig, at kuryente sa loob ng bahay. Kung ganoon, palihim akong lumabas ng bahay. Matapos kumpirmahin na walang tao sa paligid, hayaan niyong isipin ko ang mga apoy na sapat na kalaki para sunugin ang isang buong gusali. Pagkatapos ay sumigaw ako at iniunat ang parehong kamay, ngunit malupit ang katotohanan. Sa kasalukuyan, kaya ko lang magpatawag ng apoy na ganito kalaki. Sa totoo lang, medyo mahina talaga ang kakayahang ito. Pero kapag pinagsama ko ito sa lason na gas na gawa ng system, may kapangyarihan pa rin ito. Sa kasalukuyan, bagamat hindi masyadong malakas, ang potensyal nito ay dapat walang hanggan. Tutal, mag-evolve pa si Blackie. Subukan natin dito sa ngayon. Sa loob lang ng oras ng pagkain, 3 beses pang nag-level up si Blackie. Dahil dito, tumaas din ng 8 beses ang kahusayan ng solar. Pumasok din si Chu Yaizen. Handa na ako. Bahagya akong umiti. Salamat muli ngayong araw. Inutusan ko siyang magpadala ng maliliit na daga sa kanlurang bahagi ng subway para direktang gabayan ang naghihintay na squad ni Hidong Jian. Sabi ng babae, hanggang Koyang Station lang daw ang kaya niyang abutin dahil ang malalalim na bahagi ng istasyon ng subway na yon ay puro tubig, ganap na hindi madaanan, at ang sitwasyon sa ibabaw ay mas malala pa, lubos na wasak. Ang mga nakapaligid na gusali, nang walang pag-aalinlangan, ay lahat gumuho. Habang patuloy na nag-explore ang maliit na daga, isang napakalaking bakas ng paa ang lumitaw. Lintik. Hindi nakapagtataka kung bakit gumuho ang lahat ng gusali. Sa sandaling ito, pareho naming naramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa. Lindol ba? Hindi. Kung magpapatuloy ito, guguho rin ang ating gusali. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay bahagyang humupa ang pagyanig. Narinig kong tinatawag ako ni Kue Henjun sa labas. Hoy Zaikian, pasensya na. Pumunta ka muna sa lugar ko. Yung malakas na tunog kanina. Hindi ako nag-atubiling mag-antala kahit isang sandali. Kahit nahanda na ang isip ko, natakot pa rin ako sa tanawin sa harap ko. Isang dambuhalang halimaw na may isang mata at 10-10 metrong haba ang walang habas na sinisira ang lahat ng gusali sa harap nito. Bawat hampas sa lupa ay nagdudulot ng parang lindol na bigat. Agad kong pinabalik ang mga retainer. Ilang tao ay nalilito pa rin. Dahil ba sa lindol kanina kaya tayo bumalik? Pero mabilis din, naintindihan ng ilan ang bigat ng sitwasyon. Ang isang mata ng halimaw ay naglalabas ng pulang-pula na liwanag na may hangaring pumatay, na para bang gusto kaming lamunin ng buo. Ano ba talaga yung bagay na yan? Wow! Masama to. Mukhang papunta ito sa direksyon natin. Anong nangyayari? Nakatitig ako sa direksyon ng halimaw habang nag-isip ng mga paraan para labanan ito. Kailangan ko itong pigilan. Sa mga kakayahan ko, kaya ko bang labanan ang atake ng halimaw na yon? Sa kritikal na sandali, tinawag ako ni Wu Yanxu. Zaikian, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Puno ng diwa ng pakikipaglaban ang kanyang mga mata. Kung ganoon, medyo nabawasan din ang bigat na nararamdaman ko. Kaya mo ba? Ang mukha niya ay puno ng pagnanais na pumatay. Ano man ang mangyari, gagawin ko itong posible. Agad kong inatasan sa kanya ang gawain na puksain ang higante, na may gantimpalang bubuhayin muli ang kanyang anak sa loob ng isang araw. Nagsimula na rin akong mag-ayos ng taktika, sina Wu Yanxu, Hidong Zhan, Jin Duzen, Zhang Dexiu bilang unang grupo. Pangalawang grupo, sina Jin Jaerong, Wen Binghao, Jin Jiang, tapos si Xu Yuzhen at ako bilang pangatlong grupo. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay sa bahay. Pakiusat sa lahat na mabilis na pumunta sa direksyon ng labanan. Sa utos ko, sumugod ang lahat sa direksyon ng halimaw. Kasabay nito, sinunod din ni Liu Huilin ang aking utos, na tinipon ang mga mamamayan na nagsilbi sa militar sa pangunahing pasukan. Napangiti ako ng malapad. Dapat magtago ka na rin sa parking garage kasama ng iba. Pero ikinuyom ni Liu Huilin ang kanyang mga kamao. Gusto ko ring lumaban kasama ng lahat. Napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Okay ka lang ba talaga? Kahit natakot ako, lalaksan ko ang loob ko, sabi niya nang may determinasyon. CJ. Kung ganoon, sabay tayong pumunta sa pangunahing pasukan. Ang dambuhalang halimaw na may isang mata sa harap namin ay 10-10 metrong haba. Ang mata pa lang nito ay parang pulang-pulang araw sa kalangitan, pero hindi natakot ang mga mahihinang tao. Pinili nilang harapin ito ng direkta. Sa sandaling ito, naorganisa ko na ang lahat ng mamamayan na nagsilbi sa militar na magtipon sa pangunahing pasukan. Sa kasamaang palad, sa 1,200 na mamamayan, 100 at isa lang ang nagsilbi. Tinanong ko kung nasaan si Bai Shengye at ang kambal. Nang makitang nag-aalangan at hindi makapagsalita ang kanilang mga kasama, agad akong nagalit ng husto.
Daan-daang mamamayan kasama si Bai Shengye na malinaw namang kayang lumaban, pero lahat ay nagkunwaring walang alam at nagtago sa underground parking garage. Mga duwag, hindi isinasapanganib ng mga tao dito ang kanilang buhay dahil tanga sila. Ito'y dahil alam nila na kung hindi sila lalaban, lahat sila ay mamamatay. Tumitindig sila para protektahan ang kanilang mga pamilya at ang kanilang sarili. Ang tunay na katapangan ay hindi tungkol sa hindi pagkaramdam ng takot. Ito ay ang kakayahang sumulong kahit na nakakatakot ang hinaharap. Habang iniisip ito, pinasalamatan ko ang mga nagtipon dito. Pagkatapos ay bumili ako ng 100 at isa na baril at bala mula sa sistema at itinaas ang lahat ng kanilang experience points at settlement distribution rates sa 100%. Ang mga mamamayang nakatanggap ng baril ay biglang nakaramdam ng pag-asa sa laban na ito. At napansin ko rin na nagsimula na ang labanan sa kabilang panig. Si Hidongzhan ay lihim na nagtatago sa dinadaanan ng halimaw, tapos ay ginulat ito at inihagis ang kanyang sibat. Tumama ang hagis sa binti ng halimaw. Ang nasaktang higanteng may isang mata ay galit na lumingon. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang malapatak ng dugong balintataw sa harap ni Hidongzhan. Nang iwinasiwas nito ang kanyang kamaong bakal para bigyan ng nakamamatay na suntok si Hidongzhan, nag-anyong taong oso si Wuyansu at mabilis na sumugod sa mga paa nito. Iwinasiwas ang kanyang matatalim na kuko, mabangis niyang inatake ang katawan ng higanteng may isang mata. Pero limitado ang lakas ng ataking ito. Nakuha lamang nito ang atensyon ng dambuhalang nilalang. Itinaas ng halimaw ang ilang metrong diametrong paa nito at malakas na inapakan si Wuyansu. Agad na tumilapon si Wuyansu dahil sa malakas na shockwave. Kasunod nito, malubha siyang nasugatan at halos hindi na makahinga. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang napakalakas na kakayahang magpagaling, ngunit palapit pa rin ang higanteng may isang mata. Nang itaas nito ang kamay para tapusin siya, isang nang-aasar na boses ang nakaagaw ng atensyon nito. Nagtaas si Zhang ng megaphone. Ikaw na hangal na halimaw. Dahan-dahang lumingon ang higanteng may isang mata nang marinig ang boses. Nang makita ang palakol sa kamay ni Jiang Dakyu, nag-alab ito sa matinding galit. Nag-ipon ito ng lakas paatras, saka sumugod pasulong ng malalaking hakbang. Ano? 2 beses ko lang siyang minura. Si Jiang Dakyu, na namutla sa takot, ay wala nang nagawa kundi ang tumakbo para sa kanyang buhay. Ang kanyang gawain ay eksaktong makuha ang atensyon ng higante. Nang maramdaman ang paglapit ng higanteng may isang mata, agad kong inutusan ang lahat na maghanda para sa laban. Habang pinapanood si Jiang Dakyu na matagumpay na dalhin ang higante sa bitad, kinuha ni Blackie ang pagkakataon na gamitin ang matitigas nitong balahibo upang kalmutin ang mata ng halimaw. Si Jin Jerong, na nakaabang sa bubong, ay sinamantala ang pagkakataon at hinugot ang kanyang pana. Gamit ang pinahusay na pierce skill, tumagos ang matulis na palaso sa palad ng halimaw at umabot sa mata nito. Sinamantala ang pag-iyak nito, ginamit ni Wen Binghao ang teleportasyon para mabilis na maghagis ng 4 na maliliit na daga sa bibig nito. Kumpleto na ang plano. Direkta akong nagpatawag ng laso na gas. Patuloy na lumaki ang tiyan ng higante, at may puting usok ding lumalabas sa bibig nito. Magaling. Habang kaya natin itong puksain, kailangan natin itong mabilis na wasakin. Pangunahing mahika, apoy. Sa ilalim ng aking spell, isang pagsabog na maihahalin tulad sa putok ng kanyon ang nangyari sa loob ng higante. Bumulwak ang laso na gas at apoy. Kalahati ng kalangitan ay nabalot sa usok. Pagkaraan ng mahabang panahon, patuloy pa ring lumalabas ang itim na usok. Sa loob ng kalasag ng sistema, pinanood ko ang tanawin, pinapayuhan ang mga nagpapanik na mamamayan na huminahon at huwag gumalaw. Sa kasalukuyan, ang plano ay tumatakbo ng napakaperpekto. Ayon sa aking disenyo, ang huling hakbang na lamang ang natitira. Sunod, utusan na lang ang mga mamamayan na ituon ang kanilang putok at asintahin ang ulo ng bumagsak na yon. Sa kasong ito, pinakamabuting isang retainer ang tumapos dito. Sa kasamaang palad, hindi pa dumarating sina Wuyansu at Hidongzhan. Habang iniisip ko ito, pinaalalahanan ako ni Kui Henjoon na may takot sa mukha. Sa likod ko, kalmado lang ako. Kahit paano, babagsak naman ito mula sa itaas ng pader na pandepensa. Gayunpaman, malinaw na lumampas ang mga pangyayari sa inaasahan ko. Ang higanteng may isang mata ay talagang kinaya ang ataking iyon nang hindi natutumba. Paanong posible ito? Ang mas malala pa, naramdaman na nito ang pagkakaroon ng pananggalang. Galit nitong itinaas ang kanang kamay, pagkatapos ay nag-ipon ng lakas at buong bagsik na humampas sa aming pananggalang. Sa kabutihang palad, sapat ang lakas ng system para harangin ang ataking ito. Hindi iyon naging madali. Simulan ng pagbaril. Sumunod ang mga mamamayan sa utos at nagsimulang magpaputok. Tila nagdulot ng malaking pinsala sa halimaw ang mga putok ng baril. Medyo nag-aalala pa rin ako. Maaaring hindi kayanin ng pananggalang na harangin ang sunod-sunod nitong pag-atake. Kung masira ito, magiging nakamamatay iyon. Kung ganoon, magagamit ko lang ang aking lihim na skill, ang pagpapalaki ng di nakikitang kamay. Ito ay isang skill na nakuha ko matapos gastusin ang mga skill point na nag-atubili akong gamitin. Hinarang ng malaking kamay sa labas ang isa pang atake ng halimaw. Lubos nitong itinaas ang moral. Nakakita ng pag-asa ang lahat.
Ang halimaw na nasa ilalim ng tuloy-tuloy na putok ay sa wakas nagpakita ng senyales ng pag-atras. Isang asul na sibat ang sumalpok sa hangin na tumusok ng buong lakas sa likod ng halimaw. Sila ang trio ng aking unang squad. Natapos silang magpagaling at nagmadaling pumunta rito. Kung gayon, ipapaubaya ko na sa inyo. Direkta akong nagsumo ng isang tumpok ng mga sibat para kay Hedong Jin. Ang mga asul na sibat ay inihagis na parang patak ng ulan. Ang higanteng may isang mata ay nagawa lamang takpan ng ulo nito para depensahan, hindi makaganti. Hinila ni Jin Jerong ang kanyang pana ng buo at humakbang pasulong para tumulong. Ang higanteng may isang mata ay tuluyan ng naiwan na may kapangyarihang pandepensa na lamang. Kasabay nito, nag-level up ulit si Blackie. Ang apoy na minana ko ay nagbago rin mula primary patungong intermediate. Notifikasyon ng system, nararamdaman ng three-legged bird ang pagsalakay ng kaaway. Buksan ang kapangyarihan. Ano kayang-kayang gawin nitong si Blackie? Subukan natin. Ano? Ang pagpindot sa buton na iyon ay nagkakahalaga sa akin ng 300 milyon. Ang solar power sa paligid ay patuloy na nag-ipon. Di nagtagal, namuo ito at naging isang malaking bola ng apoy. Matapos kumalat ang liwanag, nag-transform si Blackie sa ultimate form ng banal na ibon. Isang hindi mapigilang nakakapasong liwanag ang namuo sa bibig nito. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang higanteng may isang mata na lumingon at tumingin bago natagos ang dibdib nito ng malaking sinag ng liwanag. Ang higanteng may isang mata ay halos hindi na humihinga, isang huling hininga na lang ang natitira. Sinamantala ni Wu Yanzhu ang pagkakataon at si Li Tai, bumaba mula sa langit para ibigay ang huling atake sa halimaw na ito. Notifikasyon ng system, natalo ang level 51 na One-Eyed Giant. Agad na nakatanggap ang wallet ng 31,900,000, nakakuha ng napakalaking experience. Patuloy na tumaas ang mga level ng skill. Pagkatapos ng pamilyar na matinding sakit, sakop na ng Home King system ang buong kapitbahayan. Naideposito na rin ang 1,000,000,000,000 na construction sponsorship money, at si Blackie ay dahan-dahang lumapag na mayabang ang itsura. Ginastos ng isang ito ang 300 milyon ko, pero si Blackie rin ang nagbigay ng huling atake sa higante. Magaling din ang ginawa mo. Kahit na ang mga magical beast ay maaari lamang gumalaw sa loob ng bahay, ang kumita ng 30 milyon, kapalit ng 300 milyon ay sobrang sulit. Dapat ko bang punuin ang lahat ng 1-0 magical beast? Kung ganito kalakas ang function, hindi na kailangang mag-atubili. Gayunpaman, nang tingnan kong mabuti, tumaas na sa 1,000,000,000 ang presyo ng Magical Beast. Habang ako'y nagrereklamo, notifikasyon ng system, natapos ang gawain ni Wu Yonzo, nagkakahalaga ng 300 milyon. Ang maikling notifikasyong ito ay naglalaman ng boses ng isang ina na tumatawid sa mga paghihirap upang matupad ang kanyang hiling. Samantala, sa labas ng kapitbahayan, ginagawa ni Lee Jeonyuk ang lahat para gamitin ang kanyang abilidad na gumawa ng kaunting inuming tubig para sa mga kasama, ngunit patuloy na nababawasan ang pagkain. Kahit na nakakakuha si Lee Jeonhyuk ng kaunting tubig gamit ang kanyang abilidad, naubos na ang pagkain mula sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Mukhang kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Bigla, nakaramdam din sila ng malakas na pagyanig parang lindol. Sinabihan siya ng isang kasama na bilisan at umakyat sa itaas para tingnan. Mayroong isang halimaw. Mabilis na umakyat sa itaas ang dalawa. Dahil dito, nakita nila ang eksena ng isang may isang matang higante na umuungal ng malakas. Jeonyuk, anong gagawin natin? Mahinang tanong ng kanyang kasama. Anong ibig mong sabihin sa anong gagawin natin? Sabihan ang lahat na manatili sa basement at huwag gumalaw. Wala tayong kakayahang labanan ang ganyang halimaw. Habang nawawala ng pag-asa ang dalawa, isang maliwanag na nakakasilaw na apoy sa kalangitan ang agad na sumabog at tumagos sa higanteng may isang mata. Paano ito posible? Naintindihan agad ni Lee Joon sa isang tingin. Isa rin yung awakened person, at isa yung awakened person na nasa ibang-iba ang level kumpara sa kanya. Habang iniisip ito, nagpasya siya. Tipunin ang lahat. Mayroon tayong pupuntahan. Kaya dinala ni Lee Jeonhyuk ang mga natitirang survivor sa pasukan ng kapitbahayan. Dapat nandito lang sa paligid. Anong nangyayari? Napakagulo na ng mundo. Paano't napakalinis pa rin ang gusaling ito? Nang hahakbang sana pasulong ang isang kasama, sumalpok ang ulo niya sa protective barrier. Pagkatapos ay may lumabas na prompt sa itaas ng kanilang mga ulo. Gusto mo bang magkaroon ng citizenship? Hindi nagtagal, nakita nila ang aking gwapong mukha. Mr. Lee Jeonyuk, ikinagagalak kong makilala ka. Tanging pagkabigla lamang ang mababaka sa mga mata ni Lee Jeonyuk. Ito ang lalaking iyon, ang lalaking nagpaluhod sa dambuhalang halimaw na iyon, ngayon ay nagpakita sa harapan ko. Halos dahil sa instinct, agad siyang yumuko at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ang pangalan ko ay Lee Jeonyuk. Sana'y alagaan niyo ako. Si Wu Yanzhu, matapos makumpleto ang kanyang gawain, ay nanatili sa silid. Malambing niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Xiaoyu, ayos ba? Mukhang masaya si Xiaoyu. Mabuti naman. Pero nay, may birthday po ba ngayon? Kasi po, bakit may seaweed soup?
Sa sandaling ito, pumasok ako para tingnan ang sitwasyon nila. Pasensya na at hindi makakaalis si Xiaoyu sa bahay ko. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito. Mukhang maamo si Wuyanxiu. Ayos lang. Sapat na sa akin na makasama ko siya rito ng ganito, kontentong-kontento na ako ngayon. System notification, ang loyalty ni Wuyanxiu ay umabot na sa 100%. Pero kahit walang system notification, nakikita ko sa ekspresyon at kilos ni Wuyanxiu kung ano ang nararamdaman niya. Masayang nanonood ng si Xiaoyu. Naglilibang ang mag-ina. Habang pinapanood ang eksenang ito, naisip ko rin ang aking pamilya. Maayos lang ba ang pamilya ko ngayon? Kumakain ba sila ng maayos, namumuhay ng maayos? Isang araw lang, pero naiintindihan ko kung gaano kalaki ang pagsisikap ng inang ito para sa araw na ito. Ngayon, ang mga daga ni Xu Yixin ay papunta na sa direksyon ng mga magulang ko. Kapag nakauwi na ang mga magulang ko, maaari na akong maglipat ng mga kailangang supply sa aking pamilya. Kaya ngayong araw, tahimik lang akong manonood, sasaksihan ang isang araw na ilusyon ni Wuyanxiu na nagniningning ng maliwanag. Nang gabing iyon, sinabi ko kina Wuyanxiu at Xiu na maaari silang matulog sa pinakaloob na kama. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, seryoso kong sinabi, kailangan niyong matulog ng maayos ni Xiu. Ito ay isang utos. Good night, Wizard Tito. Nagpaalam sa akin si Xiu. Baby, matulog ka ng mahimbing, munting baby Xiu ko. Nang gabing iyon, sa siwang ng pinto, matagal na umalingaw-ngaw ang oyay ni Wuyanxiu sa tahimik na silid. Kahit na matagal nang lampas sa edad para sa mga oyay, sa pakikinig sa kantang iyon, hindi ko namalayang pumikit na rin ang aking mga mata. Kinabukasan, walang espesyal na nangyari. Payapa at tahimik, kinain ko ang pagkain niluto ni Wuyanxiu kasama si Xiu. Sabay-sabay naming pinanood ang anime na gusto ni Xiu. Patuloy na hinahabol ni Xiu si Blackie na gustong magpaaraw. Nagalit pa nga si Blackie dahil doon. Sabay-sabay kaming umidlip at naglaro ng mga laruang binili ko mula sa tindahan. Sa gitna ng kasiyahang ito, walang awa ang oras, hindi naghihintay kaninuman, mabilis na lumilipas. Napakagatlabi ako na may halong paninisi sa sarili. Isang maikling araw lang ang maibibigay ko sa kanila. Si Xiu, na mahigpit na yakap ng kanyang ina, ay nag-aalangang nagtanong, Nay, umiiyak ka po ba? Hindi umiiyak si nanay. Parang hindi, halata namang umiiyak si nanay. Pinunasan ni Xiu ang walang katapusang luha ni Wuyanxiu. Nay, wag ka nang umiyak. Hindi mapigilan ang mga luha ni Wuyanxiu. Xiu, takot na takot talaga si nanay, takot sa isang mundong wala ang munting anak ko. Niyakap din ni Xiu nang mahigpit ang kanyang ina. Nay, wag kang matakot. Nandito lang ako. Ang paraan ng pag-alo ni Xiu kay Wuyanxiu gamit ang malambing niyang boses ay lalo pang nagpaiyak sa kanya. Pero nang iwan siya ni Xiu, humarap ang maliit na bata sa paglubog ng araw at mumiti habang nagpapaalam. Nay, palagi lang akong nandito. Nay, mahal kita. Hinarap ni Wuyanxiu ang panibagong pamamaalam na ito. Kahit gumuho na ang kanyang emosyon, nagawa pa rin niyang ngumiti. Mahal ka rin ni nanay. Nay, paalam. Pagkatapos magpaalam, naging mga talulot si Xiu na kumalat sa buong kalangitan. Si Wei Yunzu ay nanatiling nakaluhod doon, hanggang sa tuluyang mawala ang init na iniwan ni Xiu. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo. Inabot ko ang aking kamay. Huwag kang masyadong malungkot. Tutal, hindi naman ito ang huling pagkakataon. Tumingin siya sa akin, puno ng luha ang mukha. Totoo ba? Tumango ako. Basta't may pagkakataon, tiyak na tutulungan kitang buhayin siyang muli. Sa kabilang dako, nagsimulang sumigaw si Bai Shenyai sa basement, lahat ng sibat at sibat ng Orsi, pati na ang lahat ng yaman na nakuha sa panahong ito, ay nawalang lahat na parang bula. Sabi ng kambal, pati ang mga supply ay nawala. Pagkatapos matulog at magising, nalaman naming nawala na ang lahat. Nagtanong-tanong ako, maraming tao ang nakaranas ng parehong bagay. Alam niyo ba kung ano ang pagkakatulad natin? Ang pagkakatulad ay noong tinipon ang mga sundalo sa pangunahing gate noong araw na yon, hindi tayo pumunta. At ang mga pumunta ay ligtas na nakabalik lahat. Mukhang inis ang kambal. Sana pala pumunta tayo noon. At si Bai Shenye, pagkatapos maglabas ng galit, ay nagkaroon ng masamang kutob na baka palayasin kami. Dati, may isang taong may masamang balak sa isang menor de edad at direkta siyang pinalayas. Hindi nagtagal, namatay ang kriminal na yon sa daan. Ngayon, kung patuloy nating susuwayin ang kanyang mga utos, ako ang mamamatay. Si Bai Xiangmen ay hindi lang tumakbo para sumama sa pagtitipon, kundi nakakuha pa ng baril. Pero simula pa lang ito ng parusa ko sa mga duwag na ito. Sa hinaharap, mas magiging mahirap ang kanilang kaligtasan. Direkta ko silang binigyan ng mga gawain. Puksain ang 20 goblin. Parusa, 1 minutong matinding sakit. Kani-kanina lang, matapos maabot ang maximum trust level ni Wuyanxiu, namana ko rin ang kanyang Ancient Vitality Auto Healing Skill. Hindi gaanong nakakatulong sa akin ang skill na ito dahil hindi naman ako personal na pumupunta sa mga labanan. Dahil hindi ako umaalis ng bahay, halos wala rin akong pagkakataong masugatan. Ang trust level ni Binghao ay malapit na ring umabot sa 100%. Kung makukuha ko ang skill ni Binghao, maaari ko bang gamitin ang King's Eye para mag-teleport agad kapag na-activate na ang forward base? Sa teorya, hanggat sapat ang mental power, kaya kong mag-teleport sa lugar na yon.
Kung gayon, ang mga task reward sa hinaharap ay dapat pangunahing nakatuon sa pagpapalakas ng mental power. Sa oras na ito, tinawag ako ni Wu Yanxiu. Kalmado na ako ngayon. Ipadala mo na ako ngayon. Personal kong ililigtas ang pamilya mo. Alam kong dapat kahapon pa natin sinimulan ang battle plan. Naantala ito ng isang araw dahil sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakahalagang oras na ito. Tiyak na susuklian ko ang pag-aaruga mo sa akin. Ang pagtukoy niya sa mga iniisip ko ng ganoon katumpak ay nagparamdam sa akin ng pasasalamat at medyo kahihiyan. Pero ngayon, ang mga mata ni Yansu ay hindi lang naglalaman ng galit, sa halip ay mayroong isang uri ng determinasyon at tiwala. Salamat sa iyong pag-unawa. Kung gayon, pakiusap maghintay ka kasama si Dongjian at ang iba pa sa 29 GA floor. Ang dahilan kung bakit hindi ko sila pinapunta agad sa Western Station ay sinadya. Ang lintik na higanteng iyon ang naging sanhi ng pagguho ng mga riles ng Western Station. Pati ang espasyo sa ilalim ng lupa ay nawasak. Para makahanap ng bagong ruta, si Xu Yezhen ay nagpapadala ng maliliit na daga simula pa kahapon para humanap ng bagong direksyon. Habang iniisip ito, binuksan ko ang mata ng hari para tingnan ang sitwasyon. Ang dagang ito ay umabot na pala sa level 7. Ang bilis mag-evolve ng mga daga. Dahil kaya ito sa pagpaparehistro ni Xu Yezhen bilang retainer. Pero parang may humahabol dito. Mga zombie. Maraming zombie ang humahabol sa pinadalang daga. Masama ito. Napapaligiran na ito. Nang akmang pagpipira-pirasuhin na ang maliit na daga, ito ay isang level 23 land shark. Pagkatapos, naputol din ang koneksyon ng mata ng hari. Lintik. Bukod sa land shark, mas mahalaga, ang lugar na yon ay ang Nanpu Station. Ilang kilometro lang iyon mula sa bahay ng mga magulang ko, kaya maaaring may mga ganoong halimaw din sa paligid ng lugar nila. Kailangan kong bilisan. Agad kong hinanap si Team Leader Jin Doobin. Pagkatapos mag-atubili, ipinaliwanag ko sa kanya na kailangan kong hiramin si Lu Huilin sandali. Sa panahong ito, kailangan ko siyang abalahin na asikasuhin ang lahat ng trabaho ng mag-isa. Umatra si Jin Doobin. Zaiqian, bibigyan mo ako ng overtime pay. Di ba? Bibigyan kita ng doble. Ayos yan. Nakarating na ang lahat ng retainer sa 29 GA floor. Napakabuti. Simulan na nating pag-usapan ang plano sa laban. Alam ng lahat na dahil sa paglitaw ng higante, mahirap daanan ang Western Station Road. Ayon sa paggalugad ni Zen, lampas sa Western Station, ang mga daan sa pagitan ng Fenegu at Kouyang Station ay buo pa. Kaya ang target natin ay lusutan ang ruta ng Fenegu Station. Bago makarating sa Fenegu Station, kailangan nating mag-ingat sa isang shopping mall. Isang malaking grupo ng mga Orsi ang ginawang base ito, humigit kumulang 500. Iwasan natin ang labanan hanggat maaari, dagdag ni Chuzen. Ang layunin natin ay pumasok sa Fenegu Station at gamitin ang mga riles sa loob ng subway. Pero huwag kayong mag-alala lahat. Nakumpirma ko na sa pamamagitan ng mga daga na mayroong daan na walang mga Orsi. Sa pagtingin sa kanilang mga kaayusan, napakalaki rin ng kumpiyansa ko dahil na-upgrade ko na silang lahat. Ngayon, ang level ng buong action squad ay lumagpas na sa 30. Ang mga mere goblin ay hindi nakalaban para sa kanilang squad. Kahit na makakabiyahe tayo ng walang hadlang patungong Koyang Station, kapag nakapasok na sa mga riles ng subway, ang problema ay ang Busan Station. Napakadelikado ng riles na yon. Puno ito ng nakakagulat na bilang ng mga mutant na zombie. Kung wala tayong kakayahang puksain ang mga halimaw sa makikitid na espasyo, ang rutang ito ay talagang dehado. Sa sandaling ito, lahat ay nakatitig ng diretsyo kay Lu Huilin. Tumayo rin siya. Izen, dapat makatulong ang kakayahan ko. Kaya hiniling ko sa kanya na mag-imbak ng lason na gas sa espasyo. Medyo nahihirapan siya noong naglalabas ng lason na gas, kaya mabilis kong binuksan ang Manage Retainers panel at tinaasan ang kanyang level. Kahit na malaki ang nagastos, kumita na ako ng daan-daang bilyon. Wala lang ang halagang ito. CJ. Handa na ang lahat. Simulan ang pagpapatupad ng plano sa laban. Kasabay nito, ang mga zombie sa Busan Station ay sabay-sabay na nagwala dahil isang maliit na daga ang sumugod sa kanila. Sa sandaling dumikit ang daga sa mga zombie, agad kong binuksan ang bodega para maglabas ng lason na gas. Direktang binalot ng berdeng usok ang mga zombie. Ang lason ni Liu Huilin ay may epektong nakakaparalisa. Kapag nalanghap, ang mga kilos ay nagiging sobrang bagal, pagkatapos ay napaparalisa ang diaphragm at mga kalamnan, at sa huli ay pagka-suffocate. Pero patay na ang mga ito, kaya hindi ito magdudulot ng iba pang problema. Para sa sitwasyong ito, nagmungkahi rin ako ng plan niya. Inaasahan kita, Hizen. Sa panawagan ni Xu Yizhen, dumagsa pasulong ang mga maamong maliliit na daga. Humigit kumulang daan-daan o libo-libo sa kanila ang direktang kinagat ang mga may lasong zombie hanggang sa magkapira-piraso. Pero parang may mali rin sa sitwasyon ni Yizhen. Ang maliliit na daga na nahawahan ng dugo ng zombie ay naging mga higanteng zombie na daga. Nang marinig ito, tumulo ang malamig na pawis sa aking mukha. Mabuti na lang at naiwasan natin ang pinakamasamang sitwasyon. Kung hindi natin ito inasikaso ng maaga, maaaring nahawaan si Wu Yanxiu. Tinanong ko si Yezhen, makikinig pa rin ba sa'yo ang mga mutated na daga? Dapat lang. Medyo mukha lang silang galit. Mabuti yan. Napakakinis ng takbo ng plano.
Sa ganitong paraan, maliligtas na rin sa lalong madaling panahon ang pamilya. Sakto noon, dumami ng isa pang 150 ang mga mamamayan. Umabot sa 3,000 ang mga mamamayan, nagdagdag ng skill na subsidya sa populasyon para sa gawaing pang-ekonomiya. Bahagya akong ngumiti. Maganda-ganda ang skill na ito. Sa madaling salita, habang nagtatalaga ng mga posisyon sa trabaho sa mga mamamayan at binibigyan sila ng subsidya, hiwalay ang subsidya at ang wallet ng system. Sa ganitong paraan, nagtatrabaho ang mga mamamayan at hindi ko na kailangang magbayad mula sa sarili kong bulsa. Maaari kong lubos na madagdagan ang mga tauhan sa pamamahala ng pampublikong pasilidad. Ang arawang sahod ng 300 empleyado ay humigit kumulang 30 milyon. Pagkatapos nilang pumunta sa mall para gumastos, papasok din yon sa wallet ko. Magiging kapaki-pakinabang din ang skill sa pagbubuwis, kaya napakalaki ng benepisyo nito. Hayaan akong mag-set up ng ilang posisyon. Bukod sa pamamahala ng pampublikong yaman, maaari rin akong magtatag ng mga posisyon sa paglilinis at seguridad. Dapat unahin sa seguridad ang mga nagtipon sa pangunahing gate noong nakaraan. Una, hayaan niyong italaga ko si Binibining Jin Duobin bilang direktor. Abiso ng system, ang antas ng tiwala ni Jin Duobin ay umabot na sa 100%, otomatikong nakarehistro bilang retainer. Hindi ako nagulat dito. Tignan ko kung ano ang awakened ability ni Duobin. Naantala ako ng hilik ni Liu Huilin. Siguradong pagod na pagod din ang babaeng ito. Dapat ko siyang gantimpalaan. Kinontrol ko ang hindi nakikitang malaking kamay at pinatulog siya sa kama. Sa oras na ito, nakontrol na ni Xu Yezhen ang isang maliit na daga papunta sa riles ng Nanpu Station, pero bigla niyang nalaman na nawalan siya ng koneksyon sa maliit na daga. Mukhang dahil masyado ng malayo ang distansya. Ang sakop ng koneksyon ay tila hanggang malapit lang sa Central Station. Kaunti na lang. Hindi ko mapigilang magnitngit. Bakit sa ganitong pagkakataon pa? Gayunpaman, sa ngayon, wala nang ibang pagpipilian. Maaari ko lang hilingin kay Yezhen na patuloy na subukang kumonekta at tingnan ang sitwasyon. Dapat subukan ang lahat ng paraan. Bago yon, dapat ligtas ang lahat. Sa oras na ito, nakarating na ang action squad sa Koyang Station. Ang tumambad sa paningin ay mga sirang ladrilyo at baldosa, wasak ang lahat sa paligid, kasama ang dalawang malalaking yapak. Masyadong grabe, pero walang oras para manghinayang. Agad na pinakawalan ni Jin Jayan ang uwak para magmanman. Sa daan, wala silang nakasagupang anumang panganib. Marahil ay dahil ito sa higanteng gumawa ng gulo. Kahit na dumidilim na, dapat ay makaalis na tayo. Tutal, kung may panganib, ite-teleport naman tayo pabalik ni Zaiqian. Mukhang iyon ang maliit na daga ni Yezhen. Sundan natin yan. Matapos maglakad ng ilang sandali, natuklasan ng lahat na ang Busan Station ay halos naging isang malaking lawa. Hindi nila napansin ang isang ulong may mahabang buhok na lumilitaw mula sa gitna ng lawa. Si Jinjin ang unang nakapansin na may mali. Parang may narinig akong kaluskos. May tao roon. Mukhang babae. Isang babaeng may buntot ng isda ang dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Pagkatapos noon, narinig ng lahat ang isang dagundong na nakakayanig ng kaluluwa. Anong klaseng nilalang ito?